David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 12:21. Hawak ni David ang dragon-slaying sword at napuno ng dugo, parang Diyos ng pagpatay, at wala siyang pakialam sa sarili niyang buhay. Bawat sword swing ay kukuha ng buhay ng isang sect master. Ang mga gintong kaliskis sa katawan ni David ay nawala. Ang walang sira na gininto ang katawan ay nabasag, at hindi na ito magagamit ni David sa maikling panahon. Umaasa lamang sa laman, nagngangalit pa rin si David at dinala ito ng husto. May mga galos at mga butas ng dugo sa lahat ng dako, at ang katawan ni David ay hindi nabuo. Ngunit sa sandaling ito, ganap na hindi ito pinansin ni David. Sa sandaling ito, iisa lang ang nasa isip ni David. Iyon ay, patayin. Sa wakas, ang psikolohiya ng lahat ay natalo, at lahat sila ay nagsimulang umatras. Dahil hindi nila alam kung kaninong buhay ang aalisin ng susunod na espada ni David. Namangha ang lahat. Ang layunin ng pagpatay sa katawan ni David, ang momentum na sumabog, ay nagpasindik din sa mga taong ito. Hindi pa sila nakakita ng ganoong tao. Napakaraming tao ang sama-samang sumalakay, hindi banggitin ang isang martial sect, kahit isang marquis, natatakot ako na hindi nila kayang labanan. Ngunit si David, na halatang nasa kaharian lamang ng Wazang, ay nagpakita ng lakas ng wow. Young Master Ning, itong si David ay isang demonyo. Kung magpapatuloy ito, hindi mabilang na beses tayong papatayin at masasaktan. Hindi na nakatiis ang isang tao at nagsimulang magsalita. Oo, bakit parang hindi siya pwedeng patayin ng lalaking ito? Nauubusan na ako ng lakas ngayon, at natatakot akong hindi ko ito masuportahan ng matagal. Young Master Ning, hindi naman kami tumakas, masyado lang pervert si David. Ang ilang mga tao ay hindi nakatiis at nagsimulang umatras. Dahil dito, parami ng parami ang umatras, at ang panggigipit kay David ay unti-unting bumababa. Ang dragon-slaying sword sa kanyang kamay ay mas mabangis. Sa huli, si Ningji na lang ang natitira para harapin si David, habang ang iba ay nakatayo sa likod ni Ningji. Ang mukha ni Ningji ay naging sobrang pangit. Hindi niya akalain na napaka-unreliable ng mga lalaking ito. Higit pa rito, ang lakas ni David ay lumampas sa kanyang inaasahan ng labis. Hinawakan ni David ang dragon-slaying sword, at ang kanyang buong pagkatao ay naging isang duguan na tao, at maraming mga buto ang nalantad sa maraming lugar, at ang kanyang hitsura ay lubhang nakakatakot. Ibigay mo, o mamatay. Pinaikit ni David ang kanyang mga mata, ang matingkad na pulang dugo ang nagpalabo ng kanyang paningin. Gayunpaman, nagngangalit pa rin si David at nagpumilit. Nagbago ang mukha ni Ningji, kahit na si David sa kanyang harapan ay malubhang nasugatan, si Ningji ay hindi nang ahas na lumaban ng mag-isa. Sa sandaling ito, ang puso ni Ningji ay nabigla na sa inasal ni David, at hindi siya nang ahas na kumilos. Nakaramdam ng kaunting panghihinayang si Ningji, hindi niya dapat pinakawalan ang mga amo ng pamilyang Ning na kanyang nakalap. Orihinal na inakala ni Ningji na sa napakaraming sekta at maharlikang pamilya na kabilang na sa pamilyang Ning, kahit na umalis si David sa hangganan, maaari pa rin niyang patayin si David. Ngunit hindi niya inaasahan na sa ilalim ng banta ng kamatayan, wala sa mga taong ito ang talagang magbuwis ng kanilang buhay. Sige, pakakawalan ko siya, kukunin ko ang susi. Walang magawang sabi ni Ningji pagkatapos ng kumislap na liwanag sa kanyang mga mata. Kabanata 12:22. Malamig na tiningnan ni David si Ningji at hindi nagsalita. At tumalikod si Ningji at pumunta sa isa pang bilya para kunin ang susi. Pagdating niya sa isang silid, marahang idiniin ni Ningji ang kanyang palad sa dingding, at bumukas ang isang nakatagong pinto. Pumasok si Ningji, at pagkatapos ay isinara ang pinto. Sa kwarto, maraming magic tool, spirit treasures, ito ang lugar kung saan itinago ng ama ni Ningji, Ning Dahai, ang kayamanan. Hindi dumating si Ningji para kunin ang susi, kundi para kunin ang magic weapon at maghanda na kontrolin si David gamit ang magic weapon. Ang mga mata ni Ningji ay nahulog sa isang symbol na nakasabit sa dingding. Ang symbol na ito ang pinakamahalagang magic weapon sa Ning Dahai. Sinasabing ang symbol na ito ay ginamit ng isang powerhouse sa tuktok ng WoW. Pagkalipas ng daan-daang taon, ang powerhouse sa tuktok ng WoW ay hindi pa nakakalusot. Sa wakas ay namatay sa depresyon.
Gayunpaman, tinatakan niya ang isang tipak ng pinakamataas na kapangyarihan ni Wow sa symbol na ito. Ang ganoong kapangyarihan ay sapat na upang patayin ang lahat sa Kyoto Martial Arts World sa ilang segundo. Ngunit ang symbol na ito ay maaari lamang gamitin ng isang beses. Matapos makuha ni Ning Dahay ang mahiwagang sandata na ito ay palaging itinuturing na kayamanan ng bahay-bayan. Sa bagay na ito, walang nang-ahas na pukawin ng madali ang pamilya Ning. David, sa pagkakataong ito, hahayaan kitang mamatay ng walang bangkay. Nanlamig ang mga mata ni Ningji, at inabot niya at tinanggal ang symbol. Sa sandaling ito, ganap na binaliwala ni Ningji ang mga kahihinatnan. Inilagay ang symbol sa kanyang mga bisig, lumabas si Ningji sa sekretong silid at pagkatapos ay naglakad patungo kay David. Nakuha mo na ba ang susi? Tumingin si David kay Ningji at nagtanong. Nakuha ko, optimistic ka. Iniunat ni Ningji ang kanyang kamay sa kanyang mga braso, at pagkatapos ay inilabas ang symbol. Nang lumitaw ang mga simbalo, isang napakalakas at simpleng kapaligiran ang lumabas. Nang mawala ang hiningang ito, agad na kumunat ang mga kilay ni David. Nagulat ang lahat nang ilabas ni Ningji ang symbol. Ito ba ang kayamanan ng bahay ng pamilya Ning? Dapat, narinig ko na, pero hindi ko pa nakikita. Masyadong malakas ang hiningang ito. Anong klaseng magic weapon ito, hindi ko pa naramdaman ang hiningang ito dati. Sobrang nakakatakot. Ito ay mas malakas kaysa sa ikalimang bautang marquee. Nag-uusap ang lahat. At bahagyang nagbago ang mukha ni David, at agad niyang ipinatupad ang espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan sa sukdulan. Sa Dragon Crystal, patuloy na kumalat ang kapangyarihan ng dragon, na bumabalot sa buong katawan ni David. Ang hindi nasira na gininto ang katawan ay hindi na magagamit ngayon, at si David ay kailangang umasa sa kanyang sariling katawan upang labanan ang susunod na pag-atake. At ang hindi kilalang aura na ito ay nagparamdam kay David ng panganib sa kanyang puso. Dahil ang hininga na ito ay masyadong mabilis at malakas. Nang makitang ganito si David, ngumiti si Ningji ng may pagmamalaki. David, ang symbol na ito ay naglalaman ng kapangyarihan ng rurok ni Markiwo. Kung gusto mong patayin ka sa ilang segundo, maiiwan kang walang slag. Nang marinig ito ni David ay lalong naging pangit ang kanyang mukha. Bagamat alam niya na ang kapangyarihang nakapaloob sa magic weapon, kahit na ang kapangyarihan ng rurok ng Wow, ay hinding-hindi makakarating sa tunay na lakas ng rurok ng Wow. Ngunit kahit na hindi mo maabot ang rurok ng lakas ni Wow, madaling magpakamatay sa ilang segundo. Ang katawan ni David ay binalot ng kapangyarihan ng dragon, naglalabas ng mahinang liwanag. David, ngayon lumuhod ka at yumuko sa akin para aminin ang iyong pagkakamali, ibigay ang lahat ng iyong kayamanan, at baka maligtas ko pa ang iyong buhay. Tumingin si Ningji kay David at sinabing, ako ay isang itinatangi na talento. Ikaw ay isang henyo. Sayang ang mamatay ng ganito. Hindi pinagsisihan ni Ningji ang pagkamatay ni David, ngunit natakot siya na ang isang suntok mula sa tuktok ng Markiwo ay makapinsala sa lahat ng mga kayamanan sa katawan ni David. Lalo na ang Magic Tower ng bayan, iyon ay isang pambihirang kayamanan. Sa Suppression Pagoda, mas mabisa ang pagsasanay ng hindi gaanong pagsisikap, at si David ay isang buhay na halimbawa. Naisip ni Ningji na kung wala si David ng Demon Suppression Tower, hindi ito magiging posible para sa kanyang lakas na lumago ng ganoon kabilis. Lumuhad ka at aminin ang iyong pagkakamali. Malamig na ngumiti si David, karapat-dapat ka ba dito? Si David ay sumambulat sa espiritu ng pakikipaglaban, kahit na sa harap ng pinakamataas na kapangyarihan ni Wow, hindi kailanman kompromiso si David. Kabanata 12:23. Kung ganoon ang kaso, pagkatapos ay mamatay ka na. Si Ningji ay hindi nagsasalita ng walang kaparirikon. Bahagyang inilagay ang kanyang mga daliri sa kanyang noo, at tumulo ang isang patak ng asensya ng dugo, at pagkatapos ay tumulo sa symbol. Sa isang iglap, ang hindi kapansin-pansing mga symbol na tanso ay nagliwanag ng ilang sandali, at ang mga pagsabog ng lubhang nakakatakot na nakamamatay na layunin ay kumalat mula sa mga tansong symbol. Naramdaman ng lumalaganap na layuning pumatay, nagngangalit si David at pinalaki ang kapangyarihan ng dragon. Sa harap ng gayong mahiwagang sandata, hindi nang ahas si David na maging pabaya.
Nang tumingin kay David ng ganoon, bahagyang itinaas ni Ningji ang kanyang bibig, walang silbi, sa harap ng aking mahiwagang sandata, hindi ka kasing galing ng mga langgam. Halika, inihagis ni Ningji ang symbol sa kanyang kamay kay David. Di nagtagal, ang mga simbalo ay naging mas malaki sa gitna ng hangin, at ang mga sinag ng liwanag ay nagmula sa mga simbalo, na direktang nagniningning sa katawan ni David. Sa isang iglap na puno ng hangin ang hangarin sa pagpatay, at lahat ay tumingin dito ng may pagtataka. Kinagat ni David ang kanyang mga ngipin at tumingin sa symbol na nakadiin sa kanya, sinuntok ito ni David. Banal na kamao. Isang bahid ng gintong liwanag ang sumabog mula sa kamao ni David. Pindutin ang symbol ng direkta at malupit. Sayang at walang nakitang kaunting pagbabago ang suntok na ito sa symbol. Dumadagindong. Diretsyong idiniin ng symbol si David sa loob. At sa loob ng mga simbalo, ang kapangyarihan ng sunod-sunod na pagpatay ay patuloy na dumaan sa katawan ni David. Ang kayamanan ng bahay ng pamilya Ning ay napakalakas kaya walang puwang si David para labanan. Hindi, kung gaano ka-arrogant si David sa simula, kaya marami sa atin ang hindi natatakot, at ngayon siya ay direktang pinipilit sa loob. Maghintay at tingnan, wala pang isang kapat ng isang oras, pagkatapos ay tinatayang si David ay naging karne. Nang makitang pinigilan si David, nakahinga ng maluwag ang lahat at nag-usap sa mahinang boses. Tumingin si Ningji sa symbol at nakaramdam ng pagkabalisa, isang beses lang magagamit ang mana ng symbol na ito. Kaya pagkatapos ng panahong ito, ang symbol na ito ay naging isang ordinaryong bagay, hindi isang magic weapon. Kaya lang hindi alam ng mga taga-ibang sekta ang tungkol dito. Ngayong nakikita na ang pamilya Ning ay mayroon pa ring napakalakas na magic weapon, lahat sila ay naging mas tapat sa pamilya Ning. Lahat, inistorbo ako ni David ngayon. Lumipat tayo sa ibang Villa Hall, at magpapatuloy ang handaan. Bagamat ang mga pamilyang sektang ito ay lumaban kay David, lahat sila ay may balak na umatras. Ngunit hindi kinaya ni Ningji na magalit. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ay kakasali lang sa pamilya Ning, kaya gusto ni Ningji na manalo sa mga taong ito. Gayunpaman, nang dadalhin na ni Ningji ang mga tao sa ibang mga bulwagan upang ipagpatuloy ang piging. Biglang may tumunog sa symbol. Dong! 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 Si David ay tila nasa loob ng symbol at nagsimulang magpumiglas ng husto. Anong boses, lumalaban pa ba ang David na iyon? May tumingin sa symbol. Huwag kang mag-alala, kahit anong laban niya, hindi siya makakawala. Pagkatapos ng 10 minuto, siya ay magiging tanga. Sinabi ni Ningji nang walang anumang pag-aalala. Masyadong pervert ang David na ito, hindi mahalaga kung masira ang kanyang gininto ang kanyang katawan ay napakalakas. Kung ito ay isang ordinaryong wazang, natatakot ako na hindi ito maaaring manatili sa loob ng 2 minuto ng symbol na ito. Sayang naman itong si David na ito ay matigas ang ulo. Kung kaya niyang iyuko ang kanyang ulo at sumali sa pamilya Ning, tayong mga tao ay magkakaroon ng kapangyarihang lumaban sa Martial Arts Alliance. Lahat ay nag-uusap at nagsisi. Ngunit habang nag-uusap ang mga tao, palakas ng palakas ang mga boses sa mga simbalo. Hindi lamang nagkaroon ng tunog, ngunit ang mga simbol ay talagang sunod-sunod na lumitaw. Parang dinudurog mula sa loob. This time, natigilan ang lahat. At lalong naging pangit ang mukha ni Ningji. Sa sandaling ito, hindi maipahayag ni Ningji ang kanyang nararamdaman sa kanyang puso. Kung talagang makabasag ng symbol si David, mapapalo ang mukha ni Ningji. At ang ibang tao ay mas natatakot na harapin si David. Kabanata 12:24. Dapat mong malaman na ito ang pinakamataas na kapangyarihan ni Marky Wu. Bagamat isa lamang itong sinag ng banal na kapangyarihan, hindi ito isang bagay na kayang tiisin ng isang martial sect. Nang lahat ay nanonood, biglang may nakabibinging tunog. Direktang nabasag ng symbol ang isang puwang, at pagkatapos ay dahan-daang lumabas si David. Sa sandaling ito, si David ay may gintong liwanag na kumikislap sa kanyang dibdib. Sa katawan ni David, malabong nakikitang umiikot ang isang dragon. Ang katawan ni David ay walang buo na bahagi, at siya ay puno ng mga galos. Paano ito posible? Hindi makapaniwalang tumingin sa kanya si Ningji. Nagulat din ang iba at napaatras.
Hindi kayang patayin ng kapangyarihan ng Wowpik si David. Ano pa ang magagawa nila? Tiningnan ni David si Ningji na may eskarlatang mga mata, kahit na si David ay may galos at matamlay na sa sandaling ito, ang pagpatay sa kanyang katawan ay hindi nabawasan kahit kaunti. Longjing? Bagay talaga. Kaya nitong labanan ang rurok ng kapangyarihan ni Wazang. Pero kahit nabubuhay ka pa, wala kang kakayahang lumaban. Ngayon kaya kitang patayin sa isang daliri. Huwag matakot, lahat, tingnan kung ano ang hitsura niya ngayon, kung ano pa ang dapat katakutin. Sabi ni Ningji sa karamihan. Nang makitang may peklat nga si David, tinitingnan ang gumuguhong anyo, tila isang bugzo ng hangin ang makakapagpabagsak sa kanya. Sa pagkakataong ito, nabawi ng lahat ang kanilang kumpiyansa at tumayo sa likod ni Ningji. Itong si David ay katatapos lang ng shot, wawasakin ko siya. Sa oras na ito, galit na sumigaw ang isang aristokratikong ulo ng pamilya at naglakad patungo kay David. Ito ay isang pagkakataon upang gumawa ng isang pangalan para sa kanyang sarili. Sino ang makakapatay kay David, kung ito ay ipagkalat, tiyak na tataas ang kanyang kasikatan. At ito ang iniisip ng ulo ng pamilya. Si David ay nasa dulo na ng pagbaril, at maaaring patayin sa isang palad lamang. Ayaw niyang palampasin ang pagkakataong ito. Nakita ko ang aristokratikong patriarch na tumalon ng mataas at sinampal ng palad si David. Malamig na tiningnan ni David ang lalaki, at biglang kumislap ang kanyang mga mata ng malamig, at ang nagbabadyang gintong dragon sa kanyang katawan ay nagsimulang maging malinaw. Pagkatapos, isang dagindong ng dragon ang tumunog. Ang gintong dragon ay pumailanglang sa langit. Diretso silang nabangga ng maharlikang padre de pamilya. Walang marahas na pagsabog, walang malakas na ingay. Ang gintong dragon ay tila tumago sa katawan ng maharlikang ulo ng pamilya. Pagkatapos, ang patriarch ng aristokratikong pamilya ay nahulog ng husto mula sa himpapawid. Tumalsik ang dugo, at pati ang mga laman loob ay naubos. Ang marangal na patriarkang ito ng pamilya ay namatay ng malubha. At ang gintong dragon na nakapalibot sa katawan ni David ay unti-unting lumiliwanag at unti-unting nawawala. Sa sandaling ito, ang aura ni David ay sobrang tamad. Ang dragon slaying sword sa kanyang kamay ay matatag na nakatanim sa lupa, na maaaring umalalay kay David upang makatayo. Bagamat mukhang mahina si David, walang nang ahas na sumubok. Nakahandusay pa rin sa lupa ang bangkay ng maharlikang may-ari ng pamilya. Walang gustong kumuha ng panganib na ito. Ilang saglit, natahimik at nagkapatas ang dalawang panig. Malungkot na tumingin si Ningji kay David, ang kanyang mga mata ay puno ng kasakiman. Maging ito ay ang Demon Suppression Tower o ang Dragon Crystal sa katawan ni David, ito ay isang pambihirang kayamanan. Kung makakakuha ka ng alinman, magagawa mong pagbutihin ang iyong lakas sa pamamagitan ng paglundag. Sa sandaling ito, si Ningji, bagamat hindi siya nang ahas na makipagsapalaran at subukan si David, may naisip siya kaagad. Matapos ipatawag ang isang katulong, bumulong si Ningji ng ilang salita sa tainga ng katulong. Nagmamadaling umalis ang katulong. Makalipas ang maikling panahon, bumalik ang susunod na tao, ngunit may dinala sa likod niya. Ang nagdala nito ay si Dong Likan, ang pinuno ng pamilya Dong. Nang makita ni Dong Likan ang kalunos-lunos na sitwasyon sa eksena, matapos makita ang nahihiyang hitsura ni David, puno ng pagtataka ang kanyang mukha. At napakunot ang noo ni David nang makita si Dong Likan. Hindi pa alam ni David na sumuko na si Dong Likan sa pamilya Ning. Kabanata 12:25. Master Ning. Lumapit si Dong Likan kay Ningji at magalang na sumigaw. Nang makita ang eksenang ito, ang mga mata ni David ay puno ng hindi kapanipaniwala. Sa anumang kaso, ang pamilya Dong at ang pamilya Ning ay parehong malalaking pamilya sa Kyoto, at sila rin ay nasa pantay na katayuan. At saka, mas mataas din ang seniority ni Dong Likan kaysa kay Ningji, kaya hindi siya dapat gumagalang kay Ningji. Puntahan mo ang David na iyon, tandaan na panatilihin ang buong katawan, nasa kanya pa rin ang gusto ko. Utos ni Ningji kay Dong Likan. Saglit na natigilan si Dong Likan, pagkatapos ay dahan-daang tumingin kay David na may komplikadong ekspresyon sa kanyang mukha. Ano? Gusto mong suwayan ang utos ko?
Nang makita ang pag-aalinlangan ni Dong Likan, naging malamig ang mukha ni Ningji, huwag kalimutan kung sino ka ngayon. Ang mga salita ni Ningji ay mayabang. Ang kailangan niya ngayon ay ipakita ang kanyang mga karapatan sa harap ng maraming maharlikang pamilya. Napaka-masunurin ng pamilya Dong, isang mayamang pamilya sa Kyoto, paanong ang ibang pamilya ay hindi maglalakas loob na hindi sumunod. Ang galit sa puso ni Dong Likan ay tumataas, ngunit dahil si Dong Jiahao ay nasa mga kamay ni Ningji, si Dong Likan ay hindi naglakas loob na magsabi ng kahit ano, kaya't naisubo na lamang niya ito. Huwag kang maglakas loob. Napaka-masunurin ni Dong Likan. Pagkatapos magsalita, dahan-dahan siyang naglakad papunta kay David. Napatingin si David kay Dong Likan na may pagtataka. Hindi siya makapaniwala na ang padre de pamilya Dong ay susuko sa isang junior tulad ni Ningji. David, huwag mo akong sisihin, wala akong choice kundi gawin. Kapag pumunta ka sa H3L, susunugan kita ng perang papel. Pagkatapos magsalita ni Dong Likan, sumabog ang kanyang hininga. Sumabog ang aura ni Marky Wu, ngunit hindi ito isang bagay na maihahambing ni Wu Zong. Naramdaman ng hininga ni Dong Likan, lumubog ang puso ni David. Alam niyang napahamak siya. Kung hindi siya malubhang nasugatan, maaaring makalaban niya si Dong Likan. Marami pang ang halos matalo si Dong Likan. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ni David ay nadagdagan ng 12-dosenang beses. Ngunit ngayon, pabayaan si Marky Wu, kahit isang ordinaryong master ay kayang pumatay kay David. Sa pagtingin kay Dong Likan sa kanyang harapan, dahan-daang ipinikit ni David ang kanyang mga mata, naghihintay sa pagdating ng kamatayan. Dahan-daang itinaas ni Dong Likan ang palad, ayaw niyang barilin, dahil alam niyang pagkatapos niyang patayin si David, kung alam ni Dong Jiahao, hinding-hindi niya ito mapapatawad. Ngunit kung hindi niya ito gagawin, tiyak na hindi pa kakawalan ni Ningji ang kanyang anak, walang pagpipilian si Dong Likan. Hindi niya akalain na mababawasan siya hanggang sa puntong ito. Baka ito na ang kabayaran ng Diyos sa kanya. David, may huling salita ka ba? Itinaas ni Dong Likan ang kanyang palad, hindi ito binitawan ng mahabang panahon, na nakaharap kay David. Sige lang. Hindi iminulat ni David ang kanyang mga mata, at ang kanyang mga huling salita ay walang kabuluhan. Bilisan mo. Sumimangot si Ningji at sumigaw ng malakas. Walang pagpipilian si Dong Likan, isang malabong puting ambon ang kumurap sa kanyang palad, at pagkatapos ay hinampas niya ng palad ang ulo ni David. Umalangaw-ngaw ang hangin sa mga tainga ni David. Alam ni David na malapit na siyang mamatay. Ngunit nang tatama na ang palad ni Dong Likan sa ulo ni David, isang biglaang pagsabog ng enerhiya na walang pag-aalinlangan na nakaagaw sa kanya. Iminulat ni David ang kanyang mga mata, nalaman niya na si Dong Likan sa kanyang harapan ay lumipad na parang saranggola na may putol na tali. This time, nanlaki ang mata ng lahat sa gulat. Dapat mong malaman na si Dong Likan ay Marky ng Wu. Ang isang Marky ng Wu ay napakadaling naitaboy. Sino te? Labas. Umungol si Ningji na may pangit na mukha. Ganyan na ba kalawak ang martial arts world ngayon? Huwag mong seryosohin ang ating mga opisyal. Dahan-daang lumabas si Mr. Shi kasunod si Zhao Wuqi. Nang makitang nandito si Mr. Shi, nagulat ang lahat. Hindi ko alam na si Mr. Shi pala ang nandito, patawarin mo ako. Si Ningji ay baliw, ngunit sa harap ni Mr. Shi, hindi siya nang ahas na magkaroon ng kahit katiting na init ng ulo. Mabilis niyang ibinaba ang kanyang poster at sinabing, Ginoo, Shi! Magalang na sumigaw ang mga pinuno ng mga pamilya ng sekta na iyon. Anong sekta ang pamilya, sa harap ng opisyal, ay wala. Kabanata 12:26, Ginoo, Shen. Tiningnan ni Zhao Wuqi ang kalunos-lunos na kalagayan ni David, at nagmamadaling humakbang pasulong upang suportahan si David. Sa sandaling ito, gamaan ang loob ni David, at bumulwak ang isang bibig ng dugo. Ginoo, Shen, Mr. Chen. Mukhang natarante si Zhao Wuqi. Huwag kang mag-alala, hindi siya maaaring mamatay. Pagkatapos sumulyap ni Mr. Shi kay David, mahina niyang sabi. Billy and Huang, ayos lang ako. Ngumiti si David kay Zhao Wuqi. Ginoo. Shi, pumasok si David sa piging ko at pinatay ang pamilya kong Ning. Tuturuan ko siya ng leksyon.
Tumingin si Ningji kay Mr. Shi at mapagpakumbaba na sinabi. Aalisin ko ito at hahayaan ang lahat na makaalis sa daan. Mahinahong sabi ni Mr. Shi. Kumunat ang noo ni Ningji nang makitang kukunin na ni Mr. Shi si David. Dapat mong malaman na si David ngayon ay isang kordero na kakatayin. Kung palayain si David sa oras na ito, natatakot ako na walang ganoong magandang pagkakataon sa hinaharap. Ginoo. Shi, sinira nitong si David ang bilya ng pamilya ko sa Ning at pinatay ang mga miyembro ng pamilya ko sa Ning. Ilalayo mo lang siya ng ganito, ako. Na-snap. Bago matapos magsalita si Ningji, nakaramdam siya ng malakas na hangin, at pagkatapos ay bumagsak siya ng husto sa lupa. Si Mr. Shi ay may malamig na mukha at tumingin kay Ningji na may bahagyang nakakunot na tingin, hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Dahan daw ang bumangon si Ningji, puno ng takot ang kanyang mukha. Takot na takot ang iba pang miyembro ng pamilya ng sekta kaya hindi sila nang ahas na huminga. Walang nakakakita kung paano kumilos si Mr. Shi, ngunit direktang natangay si Ningji. Balita ko, lahat ay inayos ni Mr. Shi. Si Ningji ay hindi nang ahas na tumanggi kahit kaunti. Tara na. Sabi ni Mr. Shi kay Zhao Wuqi. Nagmamadaling ainal-alayan ni Zhao Wuqi si David at nagplanong umalis. Ngunit humiwalay si David kay Zhao Wuqi, pagkatapos ay umiling at sinabi, ngayon ay kailangan kong iligtas ang 4 na masasamang tao, kung hindi, dito ako mamamatay. Ginoo. Shen, sa sitwasyon mo ngayon, nasaan ang mga kalaban nitong mga to, umalis muna tayo. Hinikayat ni Zhao Wuqi si David. Kung hindi ko sila ililigtas, hindi ako aalis, kahit mamatay ako. Mariin ang mga mata ni David. Walang magawang tumingin si Zhao Wuqi kay Mr. Shi. Kahit na ang mukha ni Mr. Shi ay hindi nasisiyahan, lumingon pa rin siya para tingnan si Ningji. Nasaan ang 4 na kontrabida? Mahinang tanong ni Mr. Shi. Nag-alinlangan si Ningji, at sa wakas ay nagsabi, nakalok sa piitan. Dalhin mo ako at hayaan silang lahat. Matigas ang tono ni Mr. Shi, at ito ay isang utos. Tumango si Ningji, hindi siya nang ahas na sumalungat sa gusto ni Mr. Shi. Kahit na nasa baka ang kanilang pamilya Ning, hindi sila opisyal. Dinala ni Ningji si Mr. Shi at David sa piitan. Ang piitan ng pamilya Ning ay napakadilim, at ang 4 na masasamang lalaki ay nakalok sa loob. Ang bawat tao ay nakakakuha ng clavicle na may espesyal na hook na pumipigil sa kanila na makatakas. Sa katabing silid, nakalok si Dong Jiahao. Matapos makulong sa piitan para sa panahong ito, ang buhok ni Dong Jiahao ay gulo-gulo at ang kanyang ekspresyon ay naging mas mapurol. Anak. Nang makita ni Dong Liken na ikinulong ni Ningji ang kanyang anak sa piitan, at naging ganito siya, biglang nagalit ang kanyang katawan. Ningji? Pinatay kita ng Fok, paano mo ipinangako sa akin? Lumabas ang hangarin ng pagpatay sa katawan ni Dong Liken, at sinampal niya ng isang palad si Ningji. Palaging iniisip ni Dong Liken na isinailalim lang ni Ningji si Dong Jiahao sa house arrest, ngunit sa mga tuntunin ng pagkain, pananamit, pabahay at transportasyon, hindi ito dapat maging masyadong malupit. Ngunit sino ang nakakaalam, ang Ningji na ito ay talagang ikinulong si Dong Jiahao sa piitan. Natarante si Ningji, at mabilis na umatras. Sa sandaling kumilos si Dong Liken, iwinagayway ni Mr. Shi ang kanyang palad, at si Dong Liken ay agad na nakontrol ng pader, hindi makagalaw. Dapat mong malaman na si Dong Liken ay marky ng Wu, at sa harap ni Mr. Shi, siya ay hindi mabata. Makikita kung gaano kalakas itong Mr. Shi. Ganito ba kapag wala ako? Kung sino man ang maglakas loob na gawin ito muli, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Pagkatapos magsalita ni Shi, ang kanyang enerhiya ay binawi, at si Dong Liken ay bumagsak sa lupa. Kabanata 12:27. Napatingin ang lahat kay Mr. Shi at hindi naglakas loob na magpahangin. Tumayo si Dong Liken, at binuksan ang bakal na tarangkahan sa kanyang harapan gamit ang isang palad, iniligtas si Dong Jiahao. Nang makita si Dong Liken, napaluha si Dong Jiahao. Sa panahong ito, hindi niya alam kung gaano siya nagdusa. Sa sandaling ito, si David ay mukhang isang hayop, ang 4 na masasamang lalaki na nakabitin sa hangin, at ang galit sa kanyang mga mata ay nag-aalab.
Dahan daw ang hinawakan ni David ang bakal na tarangkahan at bakod sa harap niya gamit ang dalawang kamay. Kaagad pagkatapos, isang malabong asul na apoy ang nagsimulang mag-alab. Ang matigas na bakal na bakod ay nagsimulang dahan-daang matuno. Ang mga mata ni David ay iskarlata, at siya ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin, gamit ang huling bit ng espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan na maaaring mapakilos. Nang mabuksan ang pinto, iniluwa ni David ang isang bibig ng dugo. Ginoo. Shen. Napabulalas lahat ang apat na masasamang lalaki nang makita nilang dumura si David ng dugo. Humakbang si Zhao Woki para tulungan si David, ngunit ikinaway ni David ang kanyang kamay para pigilan siya. Kinaladkad ang kanyang sobrang pagod na katawan, humakbang si David at iniligtas ang apat na masasamang tao mula sa bakal. Nakalaya mula sa kawit na bakal, agad na nakabawi ang lakas ng apat na kontrabida. Humakbang si Ding Dabo para alalayan si David, puno ng hiya ang mga mata at sinabing, Mr. Shen, pasensya na. Tiningnan ni David ang dalawang butas ng dugo sa armor sa balikat ng apat na kontrabida, at puno ng pagsisisi ang kanyang mga mata. Masyado silang nagdusa dahil pinrotektahan nila siya. Hindi nakita ni Ding ang paninisi sa sarili sa mga mata ni David, kaya agad niyang sinabi, Mr. Shen, ang pinsalang ito sa ating katawan ay wala, ngunit napakahina mo ngayon. Ginoo. Shen, napagdaanan na ng apat nating magkakapatid ang lahat ng eksena. Ang pinsalang ito ay wala. Walang ingat na sabi ni Ding Buson. Tara na. Pagkatapos magsalita ni David, ay nalalayan siya ni Ding Dabo at dahan-daang naglakad palabas. Nang madaanan si Ningji, biglang huminto si David at tumingin kay Ningji, tandaan mo, sa loob ng 10 araw, mawawala ko ang pamilya mo sa Ning. Pagkatapos magsalita, sinulyapan ni David ang mga tao mula sa pamilya ng sekta sa likod ni Ningji, at ikaw, lahat ng taong kabilang sa pamilya Ning ay mamamatay. Pinaikit ni Ningji ang kanyang mga mata at tinitigan si David, ngunit hindi siya umimik, ngunit sa wakas ay tumingin kay Mr. Shi at sinabing, Mr. Shi, sobra na ba para kay David ang pananakot sa akin ng ganito sa harap mo? Hindi mo na binibigyan ng mukha. David, kung maglakas loob kang manggulo sa Kyoto, huwag mo akong sisihin sa pagdadala sa iyo sa Heavenly Prison. Sabi ni Mr. Shi na may seryosong mukha. Hindi nagsalita si David, ngunit tumalikod at naglakad palabas ng piitan. Nag-walkout din si Dong Liken kasama si Dong Jahao. Nang umalis sa pamilya Ning, ang mga mata ni Dong Liken ay napuno ng bangis at layuning pumatay. Sa pagkakataong ito, ang pamilya Dong at ang pamilyang Ning ay magiging nakamamatay na magkaaway. Dapat kang umalis sa kabisera kamakailan, hindi kita mapoprotektahan sa lahat ng oras. Kung hindi ako samipot ngayon, bangkay ka na. Ang lakas mo talaga, pero hindi sapat para hamanin ang maraming pamilya. Pagkalabas ng bahay ni Ning, sabi ni Mr. Shi kay David. Hindi nagsalita si David, ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng layuning pagpatay, at tila hindi masisira ang pamilya Ning, at malamang na hindi siya aalis sa kabisera. Nang makitang ganito si David, umiling si Mr. Shi at umalis. Sinundan ni David ang apat na kontrabida pabalik sa Valley of the Villains. At hiniling ni David kay Huang Ligoo na direktang ilipat ang buong Wuying Villa sa Valley of the Wicked. Sa matinding labanang ito sa Valley of the Wicked, halos walang nasawi. Nagpasya si David na muling itayo ang lambak ng mas-asama. Bilang karagdagan, ang Shadowless Villa ay nasa Kyoto, na tumatawid sa mga puwersa ng mga pangunahing pamilya, at madali itong atakihin. Ang paglipat ng Shadowless Villa sa Valley of the Wicked ay mas mahusay sa heograpiya at mas ligtas. Mayroon ding Shadowless Villa at ang Valley of the Wicked bilang isang bulwagan ng Dragon Sect, at hindi nararapat na pagsamahin ang mga ito. Kabanata 1228. Makalipas ang 3 araw. Sa pagpapala ng Demon Suppression Tower, ang pinsala ni David ay gumaling, at ang espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan ay puno rin ng walang kapantay. Ang apat na masasamang lalaki ay inayos lahat ni David na pumasok sa Demon Tower para sa pagsasanay at pagpapagaling. Gayunpaman, ang bilis ng pagpapagaling ng apat na kontrabida ay mas mabagal kaysa kay David. Aabutin ng hindi bababa sa 10 araw at kalahati para sa kanilang apat na makabawi sa kanilang sukdulan.
Nang lumabas si David sa Demon Suppression Tower, nalaman niyang pinangunahan ni Huang Chonang ang mga tao sa paligid niya. Ang mga tower guard na ito ay ang lahat ng pinakapiling tao sa Shadowless Villa. Kuya Chen. Nang makita si David na papalabas, si Huang Chonang ay nagmamadaling sumalubong sa kanya. Huang Chonang, gaano na ako katagal sa tore? Tanong ni David kay Huang Chonang. Sa loob ng tore, wala siyang paraan para matansya ang oras. 3 araw, hindi ko inasahan na magiging maayos ang iyong katawan sa loob ng 3 araw. Tumingin si Huang Chonang kay David at sinabi. Medyo nagulat din si David. Hindi niya inaasahan na sa loob ng 3 araw, gagaling ang kanyang katawan, at ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay naging lubos na puno. Magaling kang magtanim sa lambak, lalabas ako. Tinapik ni David si Huang Chonang sa balikat at sinabing. Kuya Chen, ano ang gagawin mo? Naguguluhang tanong ni Huang Chonang. Ang mga mata ni David ay nagpakita ng layuning pumatay, sisirain ko ang pamilya Ning at ipaghihiganti ang aking namatay na kapatid. Pagkatapos magsalita, lumabas si David. Kuya Chen, masyadong delikado kung mag-isa kang pumunta. Sasabihin ko sa tatay ko at hayaan mo siyang magsama. Nagmamadaling sabi ni Huang Chonang kay David. Hindi, manatili ka sa lambak at walang makakaalis. Pagkatapos magsalita, nawala ang figure ni David sa Taniguchi. Si David ay nakasuot ng itim na may itim na sombrero sa kanyang ulo. Kung hindi mo titingnang mabuti, mahirap sabihin na siya iyon. Nang pumunta si David sa boundary ng Kyoto, agad na kumislap ang malamig na liwanag sa kanyang mga mata. Nang pumasok si David sa kabisera, ang una niyang ginawa ay tumawag kay Zhao Wuqi. Siya at si Zhao Wuqi ay humiling para sa lahat ng mga sekta na pamilya na naka-attach sa pamilya Ning. Sinabi ni David na sisirain niya ang pamilya Ning. At ang mga sekta na pamilyang iyon na naka-attach sa pamilya Ning ay kabilang din sa puwersa ng pamilyang Ning. Bagamat hindi alam ni Zhao Wuqi kung ano ang gagawin ni David, ibinigay pa rin niya kay David ang listahan. Kung titingnan ng mga pamilya ng sekta sa listahan, tumaas ang layunin ng pagpatay kay David. Ang Xuanyang sect ay isang maliit na sekta sa Kyoto. Ang Yang Sect Master ng Xuanyang sect ay ika-6 na ranggo lamang ng martial sect. Maraming beses, nag-apply si Xuanyang Zhang para sumali sa Martial Arts Alliance, ngunit dahil sa hindi sapat na mga kondisyon, hindi siya nakasali. Ang ganitong maliliit na sekta ay nasa buong kabisera, kaya umaasa ang Xuanyang sect na makahanap ng isang tagapagtaguyod. Sa ganitong paraan lamang ako makakatira ng ligtas sa Kyoto. Dahil hindi siya maaaring sumali sa Martial Arts Alliance, pinili ng Xuanyang sect na maging attached sa pamilya Ning kapag ang pamilya Ning ay may magandang reputasyon. At nang gabing iyon, si Sect Master Yang ng Xuanyang sect ay nasa kanyang silid, natutulog kasama ang kanyang bagong kasal na si Zero Encob. Pero sa sekta, may pumasok na itim na anino. Hindi nagtagal, ang buong Xuanyang sect ay nagluluksa, at ang apoy ay umaakyat sa langit. Nagising din si Sect Master Yang ng Xuanyang sect at lumabas na may dalang sandata sa loob. Nang makita niya ang mga bangkay sa buong lupa at halos mapatay ang buong sekta, natigilan siya. Sino ka? Tiningnan ni Sect Master Yang ang lalaking nakasuot ng itim sa kanyang harapan at umungol ng galit. At dahan-dahang tumalikod si David matapos patayin ang huling disipulo ng Xuanyang sect. Nang makita ni Sect Master Yang si David, nagulat siya. Shen! David! Si Sect Master Yang ay nagpakita ng gulat sa kanyang mga mata. Nang kinubkob si David ng araw na iyon, naroon din siya. Malamig na tiningnan ni David si Sect Master Yang, iwinagayway ang kanyang kamay, at isang malakas na hangin ang lumabas. Ang ulo ni Sect Master Yang ay naputol ng malakas na hangin. Dahan-dahang yumuko si David at itinaas ang ulo. Sa sandaling ito, sa mga mata ni David, hindi niya makita ang kahit katiting na emosyon. Parang killing machine. Ang susunod. Umalis si David na may ulo. Kabanata 1229. Isang gabi lang. Nawasak ang 6 na sekta na pamilya sa Kyoto. Nang walang pagbubukod, ang mga pamilyang ito ng sekta ay lahat ay nakadikit sa pamilyang Ning. Sa Kyoto, lahat ay nang-ahas na gawin ito at may malinaw na layunin. Agad na tinuro ng lahat si David. Lalaki talaga itong si David.
Pagkatapos lamang ng 3 araw, bumalik siya ng may paghihiganti. Sa pagkakataong ito, tinatayang magkakaroon ng sakit ng ulo ang pamilya Ning. Hintayin natin ngayon. Maraming aristokratikong sekta ang maglalabas ng pahayag at iiwan ang pamilyang Ning. Pinag-uusapan ito ng lahat. At sa sandaling ito, sa Ning Family Hall. Namula sa galit ang mukha ni Ning Ji, at binasag niya ang coffee table sa harap niya gamit ang isang palad. David, masyado mong niloloko ang mga tao, papatayin kita. Umungol si Ning Ji, puno ng galit ang kanyang mga mata. Guro, ngayon maraming aristokratikong sekta ang naglabas ng mga pahayag at iniwan ang aming pamilyang Ning. Sa Martial Arts Forum, maraming tao ang nanunood sa mga biro ng pamilya naming Ning. Sabi ng mayordomo sa mahinang boses. Nanginginig sa galit ang buong katawan ni Ning Ji. Hindi niya inaasahan na ang pamilyang Ning, na napakaganda nitong mga nakaraang araw, ay naging biro sa sandaling ito. Kahit na ang isip ni Ning Ji ay maislan at hindi niya ito gusto, galit siya sa sandaling iyon. Pumunta at tawagan ang lahat ng nasa gitna at mataas na antas ng mga miyembro ng pamilyang Ning. Tapos si David talaga pupunta dito. Hihintayin ko siya dito. Sa pagkakataong ito, kahit na dumating ang hari ng langit, papatayin ko siya. Kinagat ni Ning Ji ang kanyang mga ngipin. Hindi nagtagal, ang gitna at mataas na antas ng mga powerhouse sa labas ng pamilya Ning ay muling tinawag na magkasama. Ito ang pangunahing puwersa ng pamilya Ning, ngunit ngayong tinawag silang lahat pabalik, tiyak na maaapektuhan ang mga puwersa sa labas ng pamilyang Ning. Kyoto Budo Alliance. Tinipon ni Zhu Jishan ang ilang malalaking patriarch ng pamilya sa alyansa. Kabilang sa kanila si Long Jingguo ng Long family. Sa pagkakataong ito, ang pagpupulong ay iba sa nakaraan, dahil may iilan pang mga tao na nakasuot ng itim na damit at tinatakpan ang kanilang mga mukha ng itim na scarf sa pulong na ito. Nang makita nila ang mga taong ito, ang mga pinuno ng mga pangunahing pamilya ay bahagyang nagulat. Dahil sa Martial Arts Alliance, hindi ko pa nakikita ang mga taong ito. Tinawagan kita dito ngayon para pag-usapan si David. Narinig mo ba ang nangyari kagabi? Dahan daw ang tanong ni Zhu Jishan. Nabalitaan kong winasak ni David ang 6 na sekta na pamilya sa magdamag, lahat sila ay nauugnay sa pamilya Ning. May sumagot. Talagang lampas sa inaasahan ko ang tapang ni David. Kung mas ganito ang lalaking ito, mas dapat tayong maging maingat. Lalo na si Mr. Shi, na nag-aalaga sa David na ito. Kung hindi dumating si Mr. Shi, matagal nang namatay si David sa pamilya Ning. Mukhang gusto nating harapin ang David na iyon, at kailangan din nating makabuo ng isang diskarte na walang kabuluhan, at hindi natin hahayaan na masanay si Mr. Shi. Bahagyang kumunot ang noo ni Zhu Jishan. Magpadala na lang tayo ng taong pumatay kay David. Sino ang makakaalam? Sabi ng isang may-ari ng bahay. Paano ito magiging madali, huwag mong masyadong masamain ang gobyerno, baka makita ni Mr. Shi ang bawat galaw natin. Sabi ni Zhu Jishan. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Magpadala ng isang tao upang hamanin ang David na iyon. Ngunit kakaunti lamang ang mga tao sa nakababatang henerasyon na makakalaban sa David na iyon. Kung tayong mga matatanda ay haharap upang maghamon, ito ay magiging isang biro sa buong mundo ng martial arts. Tanong ni Long Jingguo. Siyempre may paraan, hindi tayo maaaring lumapit para patayin siya, ngunit maaaring may lumapit. Pagkatapos magsalita ni Zhu Jishan, sumulyap siya sa ilang lalaking nakaitim at dahan-dahang sinabi, narito ang mga taong ito para harapin si David, kaya kailangan mong makipagtulungan sa kanila at magbigay ng impormasyon. Ang mga ulo ng ilang malalaking pamilya ay tumingin sa lalaking nakaitim sa harap nila at nagkatinginan, may gustong sabihin, ngunit walang nagsalita. Nais ko ang pinuno ng alyansa, sino ang mga taong ito? Hindi sila magiging masasamang magsasaka, tama ba? Tanong ni Long Jingguo. Kabanata 1230. Dahil sa pagpasok nila, pakiramdam nila ay medyo iba ang hininga ng mga taong ito. Oo, talagang masasamang magsasaka sila. Tumango si Zhu Jishan at umamin. Sa pagkakataong ito, si Long Jingguo at ang iba pa ay natakot, at ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago ng husto. Walang sino man sa kanila ang umasa na masayang aamin si Zhu Jishan na ang mga taong ito ay masasamang magsasaka.
At huwag mong itago ito sa kanila. I wish the alliance leader, what do you mean? Hindi mo ba alam ang kahihinatnan ng pakikipagsabuatan sa masasamang magsasaka? Kung ito ay opisyal na kilala, lahat tayo ay mawawala ng swerte. Mataimtim na sabi ni Long Jingguo. Sa tingin mo ba hindi tayo magiging malas kung hindi alam ng mga opisyal? Malamig na ngumuso si Zhu Jishan, hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang mundo ng martial arts sa buong Kyoto ay malapit ng Irish Shuffle. Hindi magtatagal at maraming sekta at maharlikang pamilya ang mawawala. At dahan daw ang lalabas ang masasamang magsasaka at Panginoong iyon na nakatago sa dilim. Huwag maging walang muwang na isipin na ang mga masasamang magsasaka ay naalis na talaga. Sa katunayan, lahat sila ay nagtatago sa dilim, kahit sa tabi mo at sa akin. Ginoo. Sobrang kinukonsinti ni Shi si David, ang malaking bahagi ng dahilan ay gusto niyang maputik ni David ang tubig sa mundo ng martial arts, at pagkatapos ay gagamit ang mga opisyal ng gawa-gawang kaso para mahuli tayong lahat. Magagawa lang muna natin, hayaan ang masasamang magsasaka na ito na patayin si David, at hindi tayo paghihinalaan ni Mr. Shi sa oras na iyon. Ang mga salita ni Zhu Jishan ay naging sanhi ng pagmumuni-muni ng ilang patriarka. Sana ang pinuno ng alyansa, sa araw na iyon, ang pinuno ng sekta ng masamang tarangkahan, si Zhang Qing, ay ipinadala mo rin upang patayin si David. Naalala ni Long Jingguo na noong nakaraan, sa high-profile na kalsada, dumating ang Tibetan Qing na gustong pumatay kay David. Ang mga masasamang magsasaka na ito ay lahat ay nakatago sa dilim, na sumusunod kay David ng walang anumang mga hinaing, ngunit biglang nagpakita sa isang mataas na profile na paraan at nais na patayin si David, tiyak na may nagtuturo sa kanya. Oo, nag-order ako. Tumango si Zhu Jishan, masyadong mahina ang taong ito para patayin ng David na iyon. Ang ilang mga patriarch ay tumingin kay Zhu Jishan ng may pagtataka, iniisip kung anong uri ng kakayahan ang mayroon si Zhu Jishan upang makapag-utos sa mga masasamang magsasaka na iyon. Sana ang pinuno ng alyansa, sino ka? Bakit nakikinig sa iyo ang masasamang magsasaka na iyon? Ipinahayag ni Long Jingguo ang kanyang pagdududa. Hindi mo na kailangang magtanong tungkol sa mga ito, kailangan mo lang tandaan na tayo ay mga tipaklong sa isang lubad, at walang makakatakas. Since I chose Gao to tell you this, hindi ako natatakot sa kalokohan mo, understand? Pagkatapos magsalita ni Zhu Jishan, sa likod ni Zhu Jishan, biglang bumalot ang nakakatakot na aura sa buong conference room. Naramdaman ng hiningang ito, si Long Jingguo man o ang iba pang mga patriarka, dilat ang kanilang mga mata at puno ng takot ang kanilang mga mukha. Hindi pa nila naramdaman ang ganoong kalakas na hininga. Dapat mong malaman na ang bawat isa kay Long Jingguo at ang iba pa ay nasa kaharian ng Marquis, at anong uri ng kaharian ang naabot ng kanilang lakas. Ngunit sa lalong madaling panahon, ang hininga ay binawi, na parang hindi nahayag. Maraming patriarch ang tumingin kay Zhu Jishan na may napakakomplikadong ekspresyon. Alam nila na ang gayong nakakatakot na aura ay hindi magmumula kay Zhu Jishan. Ipinapakita nito na sa likod ni Zhu Jishan, may mga mas makapangyarihang karakter. Nais kong ang pinuno ng alyansa, makatitiyak ka, kung ano ang dapat sabihin at kung ano ang hindi dapat sabihin, alam namin sa aming mga puso. Nag-react si Long Jingguo sa oras na ito at sinabi. Humalaklak si Zhu Jishan, mabuti iyan, naniniwala ako na mauunawaan mo ang maingat na pagsisikap ng Long family. Narito na ang pulong ngayon, at hindi ko ito ipapadala. Pagkatapos magsalita ni Zhu Jishan, tumayo si Long Jingguo at ang iba pa at umalis. Pagkaalis ni Long Jingguo at ng iba pa, isang nakakatakot na boses ang nagmula sa likod ni Zhu Jishan, magandang bagay talaga ang dugo ng babaeng iyon. Nararamdaman ko na ang mga pagbabago sa aking katawan. Feeling ko, malapit nang makumplito ang magical power ko. Sa panahong iyon, igagalang tayo ng buong Kyoto Martial Arts World, at maging ang buong Daxia Martial Arts World. May kasakiman at pagnanasa sa mga mata ni Zhu Jishan. Kabanata 1231. Kyoto Ninja. Tinipon ni Ningji ang lahat ng mga Panginoon ng pamilyang Ning, may humigit kumulang 10 marquis ng Wu sa kalahating hakbang lang, at may 12-dosenang mga master sa tuktok ng Wazang. Ito ang lahat ng mga ari-arian ng pamilya Ning, at ang mga puwersa ng pamilyang Ning sa ibang mga lugar ay pinakilos din ni Ningji.
Sa pagkakataong ito, itinuring ding binasag ni Ningji ang bangka, na inilantad ang lahat ng puwersa ng pamilya Ning. Ito ang pagkakalantad na ikinagulat ng maraming tao sa mundo ng martial arts ng Kyoto. Hindi nila inaasahan na ang pamilya Ning ay lihim na maglilinang ng napakaraming Panginoon. Gayunpaman, ayon sa ugali ni Ningji, ang lihim na paglinang ng kapangyarihan ay naaayon din sa kanyang pagkatao. Isang buong araw na hinintay ni Ningji si David, ngunit hindi nagpakita si David. Hindi lang si Ningji, kundi pati na rin ang iba pang mga maharlikang pamilya sa martial arts world ng Kyoto ay naghihintay na lumabas si David sa pamilya Ning. Kahit sino ang manalo o matalo, ang mga taong ito ay nakakatuwa. Pero nadismaya silang lahat, hindi sumipot si David sa bahay nila Ning. Duwag ba si David? Bakit hindi siya pumunta sa bahay ni Ning? Ang pamilyang Ning ay biglang nagpakita ng napakalakas na lakas, sa palagay ko ay tumakas na si David. Walang mag-aakala na ang pamilya Ning ay lihim na magkakaroon ng ganoong kalaking lakas, na may higit sa 10 marki sa kalahating hakbang lang. Lahat ng tao sa martial arts world ay nag-uusap. Pagsapit ng gabi, nakabitin ang kabilugan ng buwan. Sa hating gabi pa lamang, dahan-daang lumitaw ang isang figure sa villa ng pamilya Ning. Umupo si Ningji sa upuan, bahagyang nakapikit, at nagpapahinga. Matapos maghintay kay David ng isang araw, hindi dumating si David, at medyo pagod si Ningji. Sino te? Nagsisiksikan sa bahay ni Ning sa gabi. Sa oras na ito, isang galit na sigaw mula sa labas ang direktang gumising kay Ningji. Biglang iminulat ni Ningji ang kanyang mga mata, at mabilis na lumabas ang kanyang katawan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ni Ningji si David sa isang sulyap. At sa kamay ni David, mayroong ilang mga ulo, na lahat ay pinatay ni David kagabi. Ang lahat ay naka-attach sa pamilya Ning. David, nandito ka pa, isang araw na kitang hinihintay. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Ningji. Siyempre sasama ako. Sinabi ko na kung gusto kitang patayin, kailangan kitang patayin. Inihagis ni David ang ulo sa kanyang kamay diretso sa paanan ni Ningji. Malamig na kumikislap ang mga mata ni Ningji, ngunit hindi man lang siya tumingin sa mga patay na tao. Ang mga aristokratikong sekta na ito na naka-attach sa kanilang pamilyang Ning ay hindi naiiba sa mga aso hanggang sa Ningji. Ilang aso lang ang namatay, hindi matitinag si Ningji dito. Sa sandaling ito, ang pamilya Ning ay maliwanag na, at si David ay direktang napapaligiran. David, masyado kang baliw? Huwag mong isipin na kung pinoprotektahan ka ni Mr. Shi, maaari kang maging walang prinsipyo. Papatayin kita ngayon kahit pumunta ako dito, papatayin kita. Sa pagkakataong ito ay nakalap ako ng higit sa 12 kalahating hakbang na marki. Titingnan ko kung paano ka makakatakas. Malamig na tiningnan ni Ningji si David at sinabing. Itinaas ni David ang gilid ng kanyang bibig, ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak, kung papatayin kita ngayon, kahit 12 kalahating hakbang na si Marky ay hindi makakapigil. Hindi ako nahihiyang sabihin. Pagkatapos magsalita ni Ningji, kinindatan niya ang mga master ng pamilya Ning. Sa isang iglap, higit sa 12 kalahating hakbang na mga master ng WoW ang sumambulat na may nakakatakot na aura. David, lumuhod ka ngayon sa lupa at ibigay ang kayamanan, baka pagbutihin kita. Iniisip pa rin ni Ningji ang kayamanan sa katawan ni David. Sinabi ko na, hindi ka karapat-dapat, hinding-hindi ka magiging. Nang matapos ang pagsasalita, ang katawan ni David ay nagsimulang magkaroon ng bakas ng gintong liwanag na tumatagos sa kanyang buong katawan. Isang nakakatakot na aura din ang lumabas sa katawan ni David. Naramdaman ang hininga sa katawan ni David, bahagyang sumimangot si Ningji. Hindi niya inaasahan na makaka-recover si David, na malubhang nasugatan, sa ganoong kaikling panahon. Masyadong pervert ito. Sige, kunin mo siya para sa akin. Hindi inutusan ni Ningji na patayin si David, kundi arestuhin si David. Kailangan niyang makuha ang lahat ng kayamanan sa katawan ni David upang mamatay si David. Lalo na ang Dragon Crystal, iyon ang laging pinapangarap ni Ningji. At sa opinyon ni Ningji, ang Longjing na iyon ay dapat sa kanya. Kabanata 1232.
Ang dalawang kalahating hakbang na si Wow ay nagkatinginan, at pagkatapos ay tumalon, ang enerhiya sa kanilang mga kamay ay nagtutulak kay David palayo. Boom! Ang dalawang enerhiya ay umuungal, at ang lakas ng kalahating hakbang na Wow ay pambihira. Dalawang tao ang naglakas loob na bumaril. Malamig na bumantong hininga si David, ang kanyang mga kamao ay kumikislap na may gintong liwanag, at ang kapangyarihan ng dragon ay napako sa kanyang mga kamao. Banal na kamao. Sa sandaling kumilos si David, ito ay si Shenguang Fist. Sa harap ng napakaraming Panginoon, hinamak ni David ang isa't isa, ngunit hindi ito nangangahulugan na talagang magiging pabaya si David. Boom! Ang mga kamao at dalawang gintong beam ni David ay bumaril, at ang kamao ng hangin ay pumutok, bumangga sa dalawang Panginoon ng pamilyang Ning. Halos sa sandali ng banggaan, ang mga katawan ng dalawang Panginoon ng pamilyang Ning ay agad na natangay. At umindayog lang ang figure ni David. Paano ito mangyayari? Puno ng takot ang mukha ni Ningji. Dapat mong malaman na ang mga ito ay dalawang kalahating hakbang na marquee, ngunit talagang tinaboy sila ni David. Tila ang lakas ni David ay higit sa kalahating hakbang. Wow! Hindi kaya si David ay nasa kaharian na ni Marquis of Wu. Hindi makapaniwala si Ningji, hindi siya naniniwala na ang lakas ni David ay mabilis na umunlad. Matapos sipin ni David ang dalawang Panginoon ng pamilyang Ning, ang gininto ang liwanag sa kanyang katawan ay naging mas malakas, at ang kanyang mga mata ay puno ng layuning pagpatay. Sabay na tayo. Pagkatapos magsalita, tumalon si David at binomba si Ningji. Sa pagkakataong ito, sama-sama itong hinarang ng mga amo ng pamilya Ning, at walang nang ahas na hamakin si David. Sa isang iglap, ang langit ay madilim at ang lupa ay madilim, at ang mga sinag ng liwanag ay sumabog patungo kay David. Si David ay hindi nagmamadali, umaasa sa kanyang hindi napinsalang gininto ang katawan, hindi lamang hinarangan ni David ang mga pag-atake ng mga taong ito. Kahit na ang isa ay lumaban sa 10, si David ay walang takot. Sa sandaling ito, lalo siyang naging matapang, at patuloy na bumubuga ang hininga ng kanyang katawan. Mahigit sa 12 kalahating hakbang na mga master ng Wow ang nagsaanib puwersa, ngunit si David ay walang magawa ng ilang sandali. Sa huli, ang 12 kalahating hakbang na si Wow ay lahat ay nagsakripisyo ng kanilang mga sandatang mahika at gustong gamitin ang mga ito para pigilan si David. Sayang naman ang mali nila. Kahit na ang tansong symbol ni Ningji, na may kapangyarihan ng rurok ni Wow, ay hindi napigilan si David. Sa sandaling iniunat ni David ang kanyang kamay, hinawakan niya ng mahigpit ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay, at ang Dragon Slaying Sword ay nagninangas na may nagliliyab na apoy. Umalis ang Dragon Slaying Sword sa kamay ni David. Isang Fire Dragon ang umungal. At ang mga magic tool ng mga master ng pamilya Ning, sa ilalim ng Fire Dragon, ay agad na nag-crack. Tara, sabay na tayo. Umungol si Ningji at hiniling sa lahat na sumakay. Mahigit sa 12 kalahating hakbang na marquee, kasama ang mga nasa tuktok ng Wazam, ang magkasamang kinubkob si David. Namumula ang mga mata ni David at hawak niya ang Dragon Slaying Sword, na parang isang di natatalo na Diyos ng digmaan. Nabalot na ng dugo si David, at hindi niya matukoy kung sa kanya ba iyon o sa kalaban. Gayunpaman, kahit na si David ay napakatapang, ngunit sa ilalim ng pagkubkob ng napakaraming Panginoon ng pamilya Ning, nagsimulang magpakita si David ng isang dekadenteng kalakaran. Nang makitang ipinakita na ni David ang kanyang pagkatalo, isang ngiti ang lumitaw sa bibig ni Ningji. David, ikaw mismo ang namatay, hindi nakakagulat na ako. Napakamayabang mo, naglakas loob kang pumasok sa bahay ng Ning kung mag-isa. Mukhang proud si Ningji. Tumingin si David kay Ningji, humihingal, ngunit may kalmadong ngiti sa kanyang mukha. Sino bang nagsabing mag-isa akong dumating? Dahan daw ang sabi ni David. Natigilan si Ningji, lumingalinga sa paligid, at nakitang walang ibang tao. Ngunit nang magsasalita na sana si Ningji, may biglang tunog ng mga yabag. Patayin. May nakakabinging hiyawan ng pagpatay. Pagkatapos, 12 ng tao ang sumugod sa vilya ng pamilya Ning. At ang mga taong ito ay pinamumunuan ni Dong Liken ng pamilya Dong, at kabilang din sa kanila si Dong Jiahao. Ang mga taong sumugod ay pawang mula sa pamilya Dong. Kuya David.
Nang makita ni Dong Jahao si David, agad siyang lumapit gamit ang kanyang espada, at ilang mga master ng Dong Jahao ang mahigpit na nagpoprotekta kay Dong Jahao. Kabanata 1233. Nakahinga si David nang makita niyang paparating si Dong Jahao, at ngumiti kay Dong Jahao, "Kuya Dong, salamat." Namula si Dong Jahao, "Kuya David, hindi mo ako sinisisi, medyo nasiyahan ako." Sa oras na ito, lumapit din si Dong Likan, at nang makita niya si David, medyo napahiya si Dong Likan. Hindi niya alam kung paano susundan si David. "Patriarch Dong, salamat." Nang makita si Dong Likan, nagpasalamat din si David. "Ginoo Shen, huwag kang ganyan ka, lalo akong nahihiya." Parang nahihiya si Dong Likan. At tiningnan ni Ningji ang lahat ng nasa harapan niya, naging napakapangit ng mukha niya. Kung isa lang si David, buong tiwala si Ningji na patayin si David. Ngunit ngayon ay nagdala si Dong Likan ng mga tao mula sa pamilya Dong. Bukod, si Dong Likan ay marquis ng Wu. Sa idinagdag ni David, ang mga tao ng pamilyang Ning ay hindi kinakailangang mga kalaban. Hindi inaasahan ni Ningji na dadalhin ni David ang pamilya Dong. Hindi pala basta-basta pumunta si David sa bahay ni Ning. Matapos malaman na sabik si Ningji para sa maraming Panginoon, pumunta si David sa bahay ni Dong. Umaasa siya na maaaring lumapit ang pamilya Dong para tulungan siya. Dahil alam ni David na may break-in holiday din ang pamilya Dong at ang pamilya Ning. Lalo na matapos pahirapan si Dong Jahao ni Ningji, lalo pang kinasusuklaman ni Dong Likan ang pamilya Ning. Kaya sinamantala ito ni David at pinuntahan ang pamilya Dong sa maghapon, at kasama si Dong Jahao, kaya hindi nagtagal ay nakipagtulungan si David at ang pamilya Dong. Nagsanib puwersa sila para sirain ang pamilya Ning, para lang makapaghiganti sa isa't isa. Bagaman si David ay walang ingat kung minsan, hindi ito nangangahulugan na siya ay hanggal. "Ningji, paano mo ako pinakitunguhan, ngayon ay babayaran kita ng 100 beses." Tumingin si Dong Jahao kay Ningji, ang kanyang mga mata ay puno ng layuning pagpatay. Malungkot ang mukha ni Ningji, at mariin niyang pinagnanga ang kanyang mga ngipin, na parang may iniisip. "Patayin mo ako." Si Dong Likan ay puno ng galit sa mahabang panahon. Bilang pinuno ng pamilya Dong, niloko siya ng junior na si Ningji, at nawalan siya ng mukha sa harap ng maraming maharlikang pamilya. Ito ay isang bagay na hindi kayang tiisin ni Dong Likan. Sa pagkakataong ito, ang pamilya Dong ay naging katatawanan ng lahat sa mundo ng martial arts. Ngayon ay ibabalik niya ang kanyang mukha. Pagkatapos ng galit na sigaw, ang lahat sa pamilya Dong ay sabay-sabay na sumigaw at pinatay ang mga tao sa pamilya Ning. Sa kabilang banda, si Dong Likan mismo ay bumangon ng marahas, pinatay ang kalahating hakbang na marquis ng pamilya Ning sa sandaling kumilos siya. Pagkatapos ng lahat, mayroong isang hindi malulutas na agwat sa pagitan nina Marquis Wu at Marquis Banbo. Nang makita ito, nanginag ang puso ni Ningji, "Sumunod ka sa akin, ibigay mo sa akin ang lahat." Hindi nagtagal, pinalibutan ng ilang eksperto mula sa pamilya Ning si Dong Likan, habang ang iba ay sumunod sa pamilya Dong upang magsimula ng santukan. Tumalikod si Ningji at tumakbo sa malayo. Alam niya na ang mga taong ito mula sa kanilang pamilyang Ning ay hindi makakalaban ng matagal. "Kuya David," tatakbo si Ningji na iyon. Nang makita ni Dong Jahao na tatakas na si Ningji, nagmamadali niyang pinaalalahanan si David. Hinawakan ni David ang Dragon Slaying Sword, pagkatapos ay tumalon at bumagsak sa harap ni Ningji. "Gusto mo umalis?" Malamig na tiningnan ni David si Ningji at sinabing. Ang mukha ni Ningji ay sobrang pangit. Ang kanyang kasalukuyang lakas ay hindi ang kalaban ni David. "David, nag-iisa pa ang tatay ko ngayon. Kung papatayin mo ako ngayon, siguradong hindi ka pakakawalan ng tatay ko pagkatapos niyang umalis." Pinaalis ni Ningji ang kanyang ama at pinagbantaan si David. "Dapat kang matuwa na ang iyong ama ay umaatres, kung hindi sabay ko siyang papatayin." Ang mga mata ni David ay puno ng layuning pumatay, at hindi niya pababayaan si Ningji. Yaong mga namatay sa libis ng masasama, dapat silang ipaghiganti ni David. Tiningnan ni Ningji ang determinasyon sa mukha ni David, alam kung ano ang sinabi niya, imposibleng bitawan siya ni David.
Isang kasamaan ang sumilay sa mga mata ni Ningji, at biglang may isang eskarlate itim na punyal sa kanyang kamay, at pagkatapos ay sinaksak niya si David. Kumalabog. Isang malutong na tunog, na sinundan ng tilamsik ng apoy. Inubos ni Ningji ang lahat ng kanyang nakakagalit na enerhiya, at ang punyal na ito ay gawa sa tungsten steel, napakatigas at matalim. Sa kasamaang palad, nang dumampi ang punyal sa katawan ni David, diretso itong naalog sa 2 piraso. Kabanata 1234. Sa pagtingin sa putol na punyal, nahulog si Ningji sa gulat. At inabot ni David at sinampal ang mukha ni Ningji. Na-snap. Sa malutong na tunog, ang katawan ni Ningji ay umikot ng ilang beses sa hangin, at sa wakas ay bumagsak ng husto sa lupa. Napakalakas ng sampal ni David na halos ilabas niya ang lahat ng galit. Nakita ko na ang kalahati ng mukha ni Ningji ay duguan, at ang kanyang mga buto ay nakalantad, nakakatakot ang hitsura. Galit na tumingin si Ningji kay David, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, puno ng galit at pagpatay ang kanyang mga mata. Bagamat alam niyang mas mababa ang kanyang lakas kaysa kay David, hinding-hindi niya iyuko ang kanyang ulo. Hinawakan ni David ang Dragon Slaying Sword at dinala ito patungo kay Ningji. Naramdaman ni Ningji ang nakatatakot na sword energy at alam niyang napahamak siya ngayon, kaya ipinikit niya ang kanyang mga mata. Swish! Ang sword chi ay tumawid, ngunit si Ningji ay hindi papatay, ngunit ang matinding sakit sa kanyang binti ay nagpaiyak kay Ningji ng malakas. Nakita ko ang mga binti ni Ningji na dumudugo ng husto, at nabali ang kanyang hamstrings. Sa tingin mo ba mapapakamatay kita ng sobrang saya? Malamig na tiningnan ni David si Ningji. Ang buong tao ay parang isang H3L na demonyo. David, kung may kakayahan ka, mapapatay mo ako, kung hindi, hinding-hindi kita patatawarin. Umungol si Ningji, nagmamakaawa siya ngayon para sa kamatayan, ayaw niyang magpakatanga kay David ng ganito. Dahan daw ang tumingkayad si David, at iniunat pa ang kanyang kamay sa sugat sa binti ni Ningji, at pagkatapos ay biglang nagpuwersa. Isang puting hamstring na may dugo ang hinugot ni David. Ano? Nasa sakit si Ningji, at ang kanyang mukha ay mapatla at pawis na pawis. Sa sandaling ito, halos himatayan si Ningji sa sakit. Kaya lang, diniin ni David si Ningji, at isang espiritual na enerhiya ang tumagos sa katawan ni Ningji, kaya hindi siya mawala ng malay. Hinawakan ni David ang hamstring ni Ningji, at pagkatapos ay ginamit ito para bugbugin ang katawan ni Ningji ng marahas. Sa bawat oras, ang balat ay nabubuksan at ang laman ay nabasag. Napasigaw si Ningji at tumingin kay David na may gulat sa kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kalupit si David, isa lang siyang demonyo. David, pinatay mo ako, pakiusap patayin mo ako. Napasigaw si Ningji at nagsimulang lumambot. Umaasa na lang siya ngayon na kayang magpakamatay ni David. Kung gusto mong mamatay, hindi ganoon kadali. Mayroong halos 100 tao sa Valley of the Wicked. Gusto ko silang ipaghiganti. 4 na masasamang tao, hayaan kang mabitin na parang patay na aso, naisip mo ba kung sino ka ngayon? Nang matapos magsalita si David ay muli niya itong hinampas. Guro. Nang makitang ganito si Ningji, nagmamadaling sumugod ang isang master ng pamilya Ning. Ang mga palad ay gamulong, at ang enerhiya ay sumipol. Humph! Malamig na sanggal ni David. Sa isang alon ng Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay, isang sinag ng apoy ang nagliyab. Direktang pindutin ng Panginoon ng pamilya Ning. Agad na nilamon ng apoy ang Panginoon ng pamilyang Ning. Tumunog ang mga hiyawan, at walang magawa si Ningji habang ang kanyang mga nasasakupan ay nasusunog hanggang sa abo. Pinahirapan ni David si Ningji sa loob ng kalahating oras. Sa sandaling ito, nakahinga lang si Ningji sa isang hininga. Hindi man lang makita ang tao. At ang mga Panginoon ng pamilyang Ning ay halos mapatay, at ang labanan ay malapit ng matapos. Pumunta ka sa H3L. Sa pagtingin kay Ningji, na naghihingalo, itinaas ni David ang Dragon Slaying Sword pataas. Ayaw na niyang makipaglaro kay Ningji. Ngunit nang ang espada ni David ay bumababa, may lumitaw na figure. Tigilan mo akong lahat. Isang boses na naglalaman ng hindi mabilang na nakakainis na chi ang yumanig sa eardrum ng lahat. Lahat ay huminto ng hindi sinasadya, at ang Dragon Slaying Sword na itinaas ni David ay hindi nahulog. Ginoo.
Shi! Matapos makita ang taong paparating, nagmamadaling sumigaw si Dong Likan ng may paggalang. Mapangahas lang, tinatanggap mo ba ang aking mga salita bilang isang bingi? Galit na tumingin kay David si Mr. Shi. Si Mr. Shi ay tumingin kay David ng ganito, at ang kanyang puso ay nagsimulang manginig ng bahagya. Lalo na ang aura sa katawan ni Mr. Shi na nagpasindak sa mga tao. Kabanata 1235. Kailangan kong maghiganti. Pinatatag ni David ang kanyang isip at mahinang sinabi. Paghihiganti. Bahagyang iwinagayway ni Mr. Shi ang kanyang palad, at agad na lumipad palabas ang katawan ni David. Walang pagtutol sa lahat. Tandaan, ang mundo ng martial arts ay may mga patakaran ng mundo ng martial arts, at ang mga patakaran ng mundo ng martial arts ng Kyoto ay ako ang gumawa. Kung gusto mong labagin ang mga patakaran at huwag makinig sa akin, ipakita ang iyong tunay na kakayahan. Kung wala kang tunay na kakayahan, itikom mo ang iyong bibig at maging tapat at masunurin. Agad kang umalis sa kabisera ng kabisera, kahit 1,000 milya ang layo, kung nakikita kong nanggugulo ka sa kabisera sa panahong ito. Pumatay ng walang awa. Bagamat napakagaan ng mga salita ni Mr. Shi, lubhang nakakabigla na marinig ang mga tainga ni David. Hindi nagsalita si David, nakatingin kay Ningji na naghihingalo sa kanyang harapan, ang dragon slaying sword na nasa kamay ni David ay bahagyang nanginag. Talagang gusto niya itong baliwalain at patayin si Ningji gamit ang isang espada noong nakaraan. Pero alam niyang sa harap ni Mr. Shi, wala man lang siyang pagkakataong kumilos. Ngunit ngayon si Ningji ay naging isang pailay, kahit na siya ay buhay, ito ay magiging isang habang buhay na sakit, ito ay maaaring isang mas mahusay na paghihiganti. Inalis ni David ang dragon slaying sword, sumulyap kay Dong Jiahao, hindi nagsalita, ngunit tumalon at nawala sa kadiliman. Pumunta ka rin. Tumingin si Mr. Shi kay Dong Likan. Sa sobrang takot ni Dong Likan ay nagmadali siyang umalis kasama ang pamilya Dong. Ginoo. Shi, bakit mo gustong iligtas si Ningji? At hayaan si Mr. Cheng na lumayo sa kabisera. Sa oras na ito, lumapit si Zhao Wuqi kay Mr. Shi at nagtanong sa paraang naguguluhan. Tumingin si Mr. Shi kay Ningji, na naghihingalo, at pagkatapos ay sinabi, hindi siya ang iniligtas ko, kundi si David. Kung mananatili siya sa kabisera, tiyak na mamamatay siya. Natigilan si Zhao Wuqi, pakiramdam na parang may alam si Mr. Shi. Ngunit hindi na siya naglakas loob na magtanong pa, may mga bagay na hindi niya dapat malaman sa antas na ito. Pagkaalis ni Mr. Shi, ang ilan sa mga natitirang katulong ng pamilya Ning ay nagmamadaling binuhat si Ningji sa silid para gamutin. Kaya lang, napakalubha ng mga sugat ni Ningji na kahit na hindi siya mamatay, natatakot siya na gugulin niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa isang wheelchair. Bilang pinakamatandang young master ng isang martial arts family at nag-iisang tagapagmana, kung gugulin ni Ningji ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa isang wheelchair, baka mamatay na rin siya. Ang mga katulong ay walang magawa, at sa huli ay hinihintay na lamang nila si Ningdahay na magsalita pagkatapos umalis sa customs. Si Ningji na lang ang natitira sa kwarto, at ilang beses siyang hinimite dahil sa sakit ng kanyang katawan. Hindi man siya makagalaw ngayon ay nag-aalab pa rin ang galit sa kanyang mga mata. David, kung hindi kita papatayin, isinusumpa kong hindi ako magiging tao. Sigaw ni Ningji. Ngunit sa kasamaang palad, kahit anong pilit niya, napakahina ng tunog na kanyang ginawa. Gusto mo bang patayin si David? Sa sandaling ito, isang matanda at malayong boses ang biglang tumunog sa tenga ni Ningji. WHO. WHO. Nagmamadaling ibinaling ni Ningji ang kanyang ulo at nakita ang isang figure na dahan-daang lumilitaw sa silid. At ang figure na ito ay lumitaw mula sa manipis na hangin. Sinubukan ni Ningji na idilat ang kanyang mga mata, ngunit hindi pa rin niya makita kung ano ang hitsura ng figure. Para bang hindi tao ang nasa harap niya, kundi anino. Ngunit bakit nagsasalita ang anino? Hindi mo kailangang pakialam kung sino ako, matutulungan kitang pagalingin ang iyong katawan at tulungan kang patayin ang David na iyon. Mabagal na sabi ng figure. Kung gayon, ano ang gusto mong gawin ko? Kahit na si Ningji ay malubhang nasugatan, ang kanyang pag-iisip ay hindi naapektuhan. Alam niyang walang magandang bagay sa mundo.
Dahil gusto siyang tulungan ng taong ito, dapat gusto rin niyang makuha ang gusto niya. Oo naman, mukhang hinahanap kita, at nakita ko talaga ang tama. Bahagyang ngumiti ang figure, ang kailangan ko ay ang iyong katawan. Aking katawan. Natigilan si Ningji, hindi maintindihan ang ibig sabihin ng figure. May kamalayan pa lang ako ngayon, kaya kailangan kong manirahan sa katawan ng iba, at ikaw ang gusto kong panirahan. Ipinaliwanag ng figure. Kabanata 1236. Nang marinig ito ni Ningji, naintindihan niya sa isang iglap, ngunit ang isang pakiramdam ng kamalayan ay maaaring magkaroon ng autonomous consciousness, na nagpapakita kung gaano kakilakilabot ang lakas ng katawan na iyon. Hanggat matutulungan mo akong patayin ang David na iyon, ipinapangako ko sa iyo. Sumili ang kasamaan sa mga mata ni Ningji, hanggat kaya niyang patayin si David, magagawa niya ang lahat. Hahaha, huwag kang mag-alala. Tumawa ang figure, na sinundan ng isang flash ng puting liwanag. Pakiramdam ni Ningji ay may pumasok sa kanyang isipan. Sa oras na ito, ang matandang tinig ay tumunog sa kanyang isipan, ang pundasyon ay mabuti, at sa aking patnubay, malapit mo nang mapatay ang David na iyon. Pagagalingin ko ang iyong katawan ngayon. Hindi nagtagal, nagsimulang lumabas ang malabong puting ambon mula sa katawan ni Ningji, at binalot ng ambon si Ningji. Makalipas ang isang oras, nawala ang puting ambon. Gayunpaman, nawala ang mga sugat sa katawan ni Ningji, at ang buong tao ay tila walang sugat. Puno ng pananabik ang mukha ni Ningji, at nagmamadali siyang bumangon para tingnan. Pero sa pagtayo pa lang, hilig na ang katawan, at muntik na siyang matamba. Tiningnan ni Ningji ang kanyang mga binti at nalaman na ang isang paa ay bahagyang nakabaluktot, at siya ay nakapikit habang naglalakad. Wala na ang hamstrings mo. Tutulungan lang kitang tumayo. Kung sa paglalakad ng normal, imposible. Sabi ng matandang boses. Magiging pailay ba ako sa hinaharap? Tanong ni Ningji na nakakunot ang noo. Oo, ito ay isang napakagandang resulta. Sabi ng boses sa ulo ko. Kinagat ni Ningji ang kanyang mga ngipin at mahigpit na ikinuyom ang kanyang mga kamao. David, gusto kong mabuhay ka kaysa mamatay. Pagkaalis ni David, dumiretso siya sa Yaoshan Valley. Dahil nagsalita si Mr. Shi at sinabihan siyang lumayo sa Kyoto, hindi nang ahas si David na hindi makinig. Pupunta siya sa Yaoshan Valley para ipaliwanag ang bagay, at siya nga pala, bibisitahin niya sina Longwo at Gulinger. Ngayon ang muling pagtatayo ng Valley of the Wicked ay nangangailangan ng malaking halaga ng mga halamang gamot at mga tabletang panggamot sa Yaoshan Valley. Kailangang ipaliwanag ni David si Xu Changsheng. Umalis mula sa Yaoshan Valley, pumunta si David sa Valley of the Villains. Sa oras na ito, ang apat na kontrabida ay nagpapagaling pa sa Demon Suppression Tower. Nagpaliwanag si David kay Huang Ligoon ng ilang salita at sinabi sa kanya na aalis siya sandali. Bagamat hindi alam ni Huang Ligoo kung bakit biglang umalis si David, hindi siya gaanong nagtanong. Iniwan ni David ang lambak ng masasama at nagtungo sa Timog Kanluran sa lahat ng paraan. Si David ay hindi nagmaneho o lumipad, ngunit lumakad sa paglalakad. Ang espiritual na enerhiya ay nakadikit sa mga talampakan, at ang bilis ay hindi mabagal. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi inilabas ni David ang Demon Suppression Tower, kaya ang kanyang cultivation ay kailangang umasa sa espiritual na enerhiya ng langit at lupa o makahanap ng isang lugar na puno ng espiritual na enerhiya. Ang dahilan kung bakit hindi inalis ni David ang Demon Suppression Tower ay para pagalingin ang mga sugat ng apat na masasamang tao, at para palamigin ang kanyang estado ng pag-iisip. Sa panahong ito, nalaman ni David na umasa siya sa Demon Suppression Pagoda at sa 9,000 miles of mountains and rivers map para mapabilis ang kanyang pagsasanay. Ngunit sa paraang ito, palagi niyang nararamdaman na hindi masyadong condensed ang kanyang lakas, at kung gusto niyang makalusot sa kaharian ng Nascent Soul, natatakot siya na mahirap itong makalusot sa pamamagitan ng pag-asa sa mga magic tool. Kung gusto ni David na gumawa ng isang pambihirang tagumpay ngayon, ang kailangan niya ay isang pagkakataon, kaya plano niyang palamigan ang kanyang sarili, at marahil ay makakahanap siya ng pagkakataon para sa isang pambihirang tagumpay. Naglakad si David sa lahat ng paraan, dinadama ang mga bundok at ilog sa lahat ng paraan.
Nang dumaan sa Horendel, nagpahinga si David at nakilala ang kanyang mga magulang, pati na rin sina Ruben, Gu Wentian, Lin Chanho, at iba pa. Pagkatapos ay magpatuloy sa kalsada, hanggang sa Timog Kanluran. Hindi nagtagal, dumating si David sa isang lugar na tinatawag na Wancheng. Ito ay halos sa Timog Kanlurang hangganan dito. May mga berdeng gubat, bundok at ilog sa lahat ng dako, magandang tanawin. Sa oras na ito, ang hilaga ay napakalamig na, ngunit dito ay tulad ng tagsibol sa buong taon. Hindi pinili ni David na pumunta sa maunlad na lungsod, ngunit humanap ng ilang makakapal na kagubatan sa bundok na lalakaran. Marahil sa ganoong lugar, may isa pang pagkakataon, o makatagpo ng ilang sekta. Ang bitik-bitik na sikat ng araw, sa mga puwang ng mga sanga at dahon, ay bumagsak sa katawan ni David. Kabanata 1237. Nang si David ay patuloy na lumakad pasulong sa isang tiyak na distansya, bigla niyang nalaman na ang langit ay mas madilim. Napakakaunting sikat ng araw na dumadaan sa mga sanga at dahon. Halata na ang mga puno dito ay magiging matataas at mayayabong. Sa parehong lugar, bakit ang mga puno dito ay napakalago? Medyo nagulat si David. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang parehong piraso ng lupa, at ang paglago ng mga puno ay hindi dapat magkaiba. Isang patak ng kamalayan ang pinakawalan ni David, at naramdaman niya ang aura sa paligid. Di nagtagal, natuklasan ni David na may malaking bato sa hindi kalayuan. Ang malaking bato ay higit sa 10 metro ang taas, at sa gitna ng malaking bato, mayroong isang butas na higit sa 2 metro ang taas. Ano ito? Hindi kaya ang malaking batong ito ay may butas? Bahagyang kumunat ang noo ni David, ngunit bumilis ang takbo ng kanyang katawan at mabilis na nakarating sa malaking bato. Ito ay malinaw na mayroong isang bukas na espasyo dito, na kung saan ay artificial na minahan. At halatang mas malakas ang aura dito kaysa sa ibang lugar. Tiyak na may kakaiba sa batong ito. Tiningnan ni David ang bakana ng malaking bato, at nalaman na ito ay isang ordinaryong siwang. Mula sa dulong ito, nakita niya ang kabilang dulo. Parang hindi naman ito espesyal, ngunit sa masukal na gubat na ito, biglang lumitaw ang isang malaking bato, na halatang medyo wala sa baot. Sa pagkakataong ito, bahagyang ipinikit ni David ang kanyang mga mata, at kumalat ang kanyang kamalayan patungo sa malaking bato. Gusto niyang tingnan kung ano ang mali sa malaking bato. Ngunit sa sandaling lumipat ang kamalayan ni David patungo sa malaking bato, diretso siyang napaatras ng isang malaking puwersang anti-shock. Ang malaking bato na ito ay talagang nabaybay ng isang tao. Laking gulat ni David. Pagtingin sa maliit na butas, nakapasok si David nang walang kaunting pag-aalinlangan. Pero nang makapasok pa lang si David sa butas, biglang nagbago ang eksena sa harapan niya. Nakita ko ang napakaraming bahay na nakasalansan ng mga bato sa harapan ko. May mga pader sa paligid, at may gate tower na may nakasulat na 3 karakter ng Red Lotus Palace. Ang mga salita ay pula ng dugo, napakaliwanag. Nang makita ang eksenang ito, napagtanto ni David na ang lugar na ito ay natatakpan ng mga ilusyon. Ang mga ordinaryong tao ay hindi nakikita ang pulang lotes na palasyo kapag sila ay dumaan, at ang pasukan sa pulang lotes na palasyo ay ang pasukan ng malaking bato. Sa pagdaan sa butas, maaari mong masira ang ilusyon at makita ang Red Lotus Palace. Medyo interesting ang sekta na ito. Posibleng mag-set up ng ganoong kalaking pagbuo ng ilusyon. Mukhang hindi pangkaraniwan ang lakas ng master ng palasyo na ito. Napaisip si David at naglakad patungo sa gate ng palasyo. Ang lugar na ito ay puno ng espiritual na enerhiya, at ito ay isang magandang lugar para sa paglilinang, kaya ang ninuno ng Red Lotus Palace ay maaaring pumili ng lugar na ito, at ang kanyang paningin ay ganap na maganda. Habang naglalakad si David papunta sa pinto, may dumating na 2 babaeng naka-purple na damit at pinigilan siya. Sino ka? Bakit ka pumapasok sa aking Red Lotus Palace? Malakas na tanong ng isa sa mga babae kay David. At maging ang hininga ng isang batang babae ay sumabog, ang kanyang mukha ay madilim, at ang kanyang mga mata ay puno ng puot. Nang makita ito, nagmamadaling ipinaliwanag ni David, hindi ko sinasadyang masaktan, at sana ay huwag magdamdam ang 2 kapatid na babae. Dumating lang ako para maglaro at nakapasok ng hindi sinasadya. Dahil nagkamali ka sa pagpasok, umalis ka kaagad, kung hindi, malugod kaming tatanggapin.
Napatitig kay David ang hininga ng dalawang dalaga. At bahagyang ngumiti si David, itong dalawang babaeng ito, iyon ay, ang antas ng dakilang Panginoon, kahit na tumayo si David, ang dalawa sa kanila ay hindi maaaring saktan si David. Gayunpaman, walang intensyon si David na makipagtalo sa dalawang babae, at nakapasok din siya sa teritoryo ng ibang tao nang hindi sinasadya. Dahil hindi welcome ang mga tao, dapat umalis na lang siya. Huwag kayong kabahan dalawa, aalis ako agad. Pagkatapos magsalita ni David, tumalikod na siya at aalis na sana. Ngunit sa paglingon pa lamang ni David, isang babaeng nakaasol ang biglang tumalon pababa mula sa batong pader. Sandali lang. Sigaw ng dalaga kay David. Lumingon si David para tingnan ang batang babae na nakaasol, at nagtatakang nagtanong, may iba pa ba? Kabanata 12:38. Ang batang babae sa asul na damit ay nasa kanyang kabataan lamang, ngunit siya ay nasa kaharian ng isang mahusay na master, na nagpapakita na ang kanyang talento ay napakahusay din. Tinatanong kita, David ba ang pangalan mo? Tanong ng babaeng nakablo kay David. Saglit na natigilan si David, pagkatapos ay tumango, oo, paano mo ako nakilala? Laking gulat ni David, paano kaya ibigay ng babaeng ito ang kanyang pangalan? Dapat mong malaman na hindi ka pa nakapunta sa lugar na ito, at dahil libu-libong milya ang layo nito mula sa Horendel, hindi pa nakapunta rito si Davido. At sigurado si David na hindi pa niya nakita ang babaeng nasa harapan niya. Sure enough, ikaw yan, kamukha ko lang. Nang makita ng dalaga ang pag-amin ni David, agad siyang natuwa, at nagmamadaling lumapit sa mukha ni David. Habang hinahangaan si David, nakita kita sa Martial Arts Forum, at natalo mo rin si Long Xiao at napatay ang Kyoto Martial Arts. Go away, direktor ng alyansa. Ilang araw ang nakalipas, sinira mo ba ang ilang mga aristokratikong sekta sa kabisera at direktang tumawag sa Baneng family? Ikaw ang idol ko, mahal na mahal kita, gusto kong pumunta sa Kyoto para hanapin ka, pero hindi ka pinayagan ng kapatid ko. Ang batang babae ay tumingin kay David na may masayang mukha, at siya ay medyo maingat sa kanyang kaligayahan. Medyo nagulat si David. Pinatay niya ang ilang kaakibat na pamilya ng pamilya Ning, at ilang araw lang ang nakalipas nang kumalat ang pamilya dito. Sikat na sikat talaga siya sa martial arts world. Ngunit hindi alam ni David kung ito ay mabuti o masama para sa kanya. Ako. Sandaling hindi nakaimik si David, mukhang may hinahanap siyang bituin. Pero sa pagtingin sa teenager na fangirl na nasa harapan niya, buti na lang at hindi siya pumunta ng Kyoto para hanapin ang sarili. Kung may nangyari sa daan, isa si David sa mga salarin. Sumunod ka sa akin, isasama kita sa kapatid ko, siguradong tuwang-tuwa si ate na makita ka. Lumapit ang dalaga at hinawakan ang braso ni David, naglakad patungo sa Red Lotus Palace, at sinabi habang naglalakad, My name is Xiaomin, and my sister likes you too, she secret read your news on the forum, and also your photos are saved, at akala ko hindi ko alam. Katulad nito, hinayla ni Xiaomin si David at walang magawa. Sa daan, nakita ni David ang maraming mga batang babae na naka-purple na damit, at pagkatapos makita si Xiaomin, lahat sila ay nagpakita ng magalang na mga ekspresyon. Sa mga babaeng ito na naka-purple ang damit, mayroon ding ilang babaeng nakaputing damit na naglalakad sa kanila. Ngunit kakaunti ang mga batang babae na halatang nakasuot ng puting damit. Sa pagtingin sa maraming mga batang babae, si David ay bumantong hininga, kung siya ay pumasok sa bansa ng mga anak na babae. At ang mga babaeng iyon ay tumingin din sa kanya na may pagtataka sa mga mata, at pagkatapos ay bumulong ng mahina. Dahil dito, medyo napahiya si David kaya napayuko lang siya ng bahagya, hindi naglakas loob na tumingin sa paligid, at sinundan si Xiaomin hanggang sa unahan. Xiaomin? Ikaw ba ay Red Lotus Palace na puro babae? Curious na tanong ni David. Oo, ang ating Red Lotus Palace ay mga babaeng disipulo. Hindi pinapayagan ni Zuzon ang mga lalaking disipulo, at ang mga babaeng disipulong ito ay dapat na walang kasalanan. Sinundan ni Xiaomin si David ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay sinimula ni Xiaomin na ipakilala ang Red Lotus Palace kay David, at sinabi rin ang kasaysayan ng Red Lotus Palace. Hindi niya tinatrato si David bilang isang tagalabas.
Ang tiwala at sigasig ni Xiaomin ay nagpainit kay David. Ngunit ang pagtingin sa mga batang babae sa Red Lotus Palace, at lahat sila ay inosente, hindi ba ito ang paraiso ng isang lalaki? Malamang na maraming lalaki ang mangungulit dito. Hindi katakataka na ang Red Lotus Palace ay magtatayo ng napakalaking ilusyon para itago ang buong Red Lotus Palace. Sa ganitong paraan, makakatipid ito ng maraming problema. Si David ay kinuha ni Xiaomin at hindi nagtagal ay dumating sa isang malapalasyong bahay. Pumasok si Xiaomin kasama si David, ngunit hindi siya pinigilan ng bantay sa pintuan. Pagkapasok ay kumatok si Xiaomin sa pinto ng isang kwarto. Kabanata 1239. Sino ito? Isang malamig na boses ng babae ang dumating. Ate, ako na. Malakas na sabi ni Xiaomin. Ikaw babae, hindi ba pinarusahan kita na bantayan ang tarangkahan ng palasyo? Bakit ka bumalik? Galit na tanong ng babae. Ate, may ihahatid ako sa iyo, at ipinapangako kung mamamatay ka sa tuwa kapag nakilala mo ako. Excited na sabi ni Xiaomin. Huwag mo akong paglaruan, bantayan mo ang gate ng palasyo sa loob ng 3 araw, kahit 1 araw. Malamig na sabi ng babae. Ate, dinalhan talaga kita ng taong gusto mo talagang makita. Nag-aalalang sabi ni Xiaomin. Pagkatapos ay pumasok ka. Kinuha ni Xiaomin si David para buksan ang pinto at pumasok. Pagpasok sa silid, sinulyapan siya ni David at nakita ang isang magandang babae na nakasuot ng pulang damit na may malamig na kutis at puting nyebe na balat na nakaupo sa likod ng mesa. Kaya lang may kaunting lungkot sa pagitan ng mga kilay ng dalaga. Nang tumangala ang babae at nakita si David ay bahagyang natigilan din ito. Kuya Chen, ito ang kapatid ko. Ang pangalan niya ay Jiroxo, maaari mo siyang tawaging Xiaoshu, siya na rin ang Panginoon ng palasyo ng Red Lotus Palace ngayon. Sinundan ni Xiaomin si David para magpakilala. Palace G, hello. Hindi sinasadyang nakapasok ako sa Red Lotus Palace mo, sana huwag kang magtampo. Magalang na sabi ni David. Ngunit hindi umimik ang Jiroxo na iyon, at tumingin kay David ng diretso ang mga mata. Ate, kinakausap ka ni Kuya Chen. Matapos ipaalala ni Xiaomin, nag-react si Jiroxo. Hello, Mr. Chen? Please have a seat. Magalang na bumangon si Jiroxo, pinaupo si David, at inutusan ang isang tao na maghain ng tsaa. Xiaomin, bantayan mo ang gate ng palasyo. Pagkatapos maghain ng tsaa, sinabi ni Jiroxo kay Xiaomin. Nakatatandang kapatid na babae. Sumulyap si Xiaomin kay David, halatang ayaw niyang sumama, gusto niyang makasama sandali si David. Sige, ito ang utos. Nanlamig ang mukha ni Jiroxo, sa sobrang takot kaya nagmamadaling umalis si Xiaomin, at nang umalis siya, hindi niya nakalimutang tingnan si David. Pagkaalis ni Xiaomin, si Jiroxo at David lang ang naiwan sa kwarto. Ginoo. Shen, nabasa mo rin ba yung announcement? Humigop ng tsaa si Jiroxo at mahinang nagtanong. Announcement? Anong announcement? Mukhang nagulat si David, pumunta ako sa Red Lotus Palace mo, hindi ko talaga sinasadyang manghimasok, at sana hindi magkamali ang G-Palace Master. Hindi alam ni David kung ano ang announcement na sinasabi ni Jiroxo, o kung ano ang ibig sabihin ni Jiroxo. Si Jiroxo ay tumingin kay David ng ganoon, at nalaman niyang hindi alam ni David, kaya bahagya siyang ngumiti, Mr. Chen, wala akong balak na pasukin ang Red Lotus Palace ko, it is fate, since nandito si Mr. Chen, I should have entertained you well. Nakakalungkot na ang ating Red Lotus Palace ay maraming bagay sa nakalipas na 2 araw, kaya't hindi natin maaaring i-entertain si Mr. Chen, at sana ay hindi magalit si Mr. Chen. Maaari kang maglaro sa aming Red Lotus Palace sa loob ng 2 araw, ngunit pagkatapos ng 2 araw, dapat umalis si Mr. Chen. Natigilan si David saglit, hindi niya inaasahan na wala siyang nagawa, naglabas ng expulsion order si Jiroxo. Sinabi rin ng Xiaomin na nagustuhan siya ni Jiroxo at lihim na kinolekta ang kanyang mga larawan. Ngayon ay tila walang gaanong sigla ang Jiroxo na ito para sa kanyang sarili. Palace G, nakapasok lang ako nang hindi sinasadya. Dahil hindi komportable, aalis na lang ako. Hindi naisip ni David na manatili sa Red Lotus Palace ng mahabang panahon.
Ginoo. Shen, sorry talaga. Paumanhin ni Jiroxo. Hindi. Kinuha ko ang kalayaan na pumasok, sorry. Naramdaman din ni David na medyo walang ingat siya. Palace Master, maraming elder ang dumating. Sa oras na ito, isang alagad mula sa Red Lotus Palace ang pumasok at nagsalita. Ginoo. Shen, sorry. Tumayo si Jiroxo at humingi ng tawad, Mister. Pwede namang maglakad-lakad lang si Chen at umalis, nag-order na ako, walang makakapigil kay Mr. Chen. Salamat, Palace Master G, pakiusap. Tumayo si David at magalang na sinabi. Kabanata 1240. Pagkaalis ni Jiroxo, lumabas din si David ng silid, tinitingnan ang medyo kakaibang Red Lotus Palace, nagpa siya si David na maglakad-lakad, pahalagahan ito, at pagkatapos ay umalis. Bago niya namalayan, dumating si David sa likod ng Red Lotus Palace, sa likod ng mabatong bundok na may malinaw na batis na dahan-daang dumadaloy sa paanan ng bundok. At ang mga batis na ito ay nagsasama-sama upang bumuo ng isang maliit na lawa. Ngunit ang mga lawa na ito ay naglalaman ng maraming espiritual na enerhiya. Dahil dito, sa Red Lotus Palace, nadama ni David na puno ng espiritual na enerhiya. Ang stream na ito ay talagang naglalaman ng espiritual na enerhiya, na talagang bihira. Yumuko si David, humigop ng batis, at ininom iyon. Sa isang iglap, kumalat sa buong katawan ang malamig, matamis, at napaka-komportableng pakiramdam. Kakaiba talaga. Tumingin si David sa malinaw na batis, at pagkatapos ay nagsimulang maglakad sa tabi ng batis patungo sa mga bundok. Hindi ko alam kung gaano kalayo ang aking nalakad, ngunit sa wakas ay narating ni David ang dulo ng batis, na isang kuweba sa gitna ng bundok. Ang tubig batis ay umaagos palabas ng kuweba. At nakatayo sa pasukan ng yungib, umihip ang simoy ng hangin mula sa pasukan ng yungib, at isang malakas na espiritual na enerhiya ang dumaloy patungo sa kanya, na nagpaginhawa kay David. Sa pagtingin sa madilim na pasukan ng butas, kinurot ni David ang magic formula, at isang bola ng espiritual na apoy ang nasunog sa isang iglap. Matapos liwanagan ang daan sa loob, pumasok si David nang walang pag-aalinlangan. Hindi ko alam kung gaano katagal akong naglakad, pero dumiretso ako sa ilalim ng kuweba. Walang daan sa harapan ko, at naharang ako ng isang malaking bato. Mabagal pa ring umaagos ang tubig batis mula sa pagitan ng mga malalaking bato. Sa ganitong paraan, dapat may puwang sa likod ng malaking bato. Tumingin si David sa malaking bato sa kanyang harapan, at ang gintong liwanag ay kumislap sa kanyang kamao. Kaagad pagkatapos noon, sinuntok ito. Sayang lang at sa ilalim ng suntok na ito, hindi gumalaw ang malaking bato. Paano kaya? Kumunat ang noo ni David. Sa kanyang kasalukuyang lakas, maaari niyang pasabugan ang isang maliit na bundok sa isang suntok, ngunit kahit na ang bato sa kanyang harapan ay hindi mababasag. Muling ibinato ni David ang kanyang kamao, ngunit pagkatapos ng 12-dosenang suntok, buo pa rin ang malaking bato. Sa kabaligtaran, may patuloy na bumabagsak na graba sa paligid ng yungib, na para bang ito ay malapit ng gumuho. Nang makita ito, hindi nang ahas si David na kumilos. Baka gumuho ang kuweba at doon siya ilibing. Tumingin-tingin si David sa paligid at nalaman niya na ang nakapalibot na lugar ng kuweba ay napakakaraniwan din, at walang espesyal dito. Ngunit paano nagmula ang mayamang espiritual na enerhiyang ito? Nararamdaman ng aura na lumiligid, si David ay nakaupo lamang na naka-cross-legged. Pinapabagal ang operasyon ng puso, ang makapal na espiritual na enerhiya ay pumasok at bumuho sa katawan ni David. Namilog ang mga mata ni David, at nalaman niyang iba ang mga aura na ito sa mga aura na naabsorb niya sa dati niyang cultivation. Kung ito man ay ang aura na iginuhit mula sa Demon Town Tower o ang 9,000 miles of mountains and rivers na mapa, wala sa aura ang kasing dalisay ng aura dito. Kung tungkol sa espiritual na enerhiya na nakuha mula sa mga mahiwagang instrumento at mga panggamot na materyales, ito ay higit na walang kapantay. Ang aura dito ay mas katulad ng natural na pagkakabuo ng langit at lupa, parang tubig na walang kontaminado, matamis at masarap inumin. Tuwang-tuwa si David sa kanyang puso, marahil ay umaasa sa purong espiritual na enerhiyang ito, maaari siyang makalusot sa nascent soul, na siyang kaharian ng Marquis of Woe.
Hindi nang ahas na magkaroon ng kaunting pagkaantala, bahagyang ipinikit ni David ang kanyang mga mata at pumasok sa isang estado ng paglilinang. Tungkol naman sa payo ni Jiroxo, kung kailangan niyang umalis sa Red Lotus Palace sa loob ng 2 araw, nakalimutan na ito ni David. Sa oras na ito, si Jiroxo ay nasa bulwagan, may pinag-uusapan sa ilang matatandang nakasuot ng puting damit. Napakasulim ng mukha ng lahat, lalo na si Jiroxo, na sobrang pangit. Palace Master, 3 araw na lang bago ang oras na ibinigay ni Siang Chong. Kung wala tayong mahanap na katulong, ang ating Red Lotus Palace ay makakalaban lang hanggang kamatayan. Sabi ng isang elder kay Jiroxo. Nitong mga nakaraang araw mula nang mailabas ang aming anunsyo, wala pa bang nagkomento? Tanong ni Jiroxo. Nagkatinginan ang ilang matatanda ng may pagkadismaya, at sa wakas ay umiling. Ang isa sa mga matatanda ay nagsabi, Palace Master, kahit na ang mga kondisyon na aming inaalok ay napakakaakit-akit, si Siang Chong ay sikat at malupit, at walang sinuman ang nang-ahas na pukawin siya. Higit pa rito, sa likod ng Siang Chong na ito ay ang Holy Beast Palace, walang gustong masaktan siya. Nang marinig ito, mariing kumunat ang noo ni Jiroxo, inilaan ko ba ang sarili ko para walang maglakas loob na harapin ang Siang Chong na iyon. Ilang matatanda ang tumigil sa pagsasalita, lahat ay yumuko. Pumunta ka, baguhin ang anunsyo, kung sino ang makakatulong sa akin sa Red Lotus Palace upang harapin na si Siang Chong, ako, si Jiroxo, ay maaaring pakasalan siya. Nagnganga ang ngipin ni Jiroxo at sinabing, Palace Master, ito ay ganap na imposible. Kung kasal ka, ayon sa mga tagubilin ng ninuno, hindi ka maaaring maging master ng palasyo. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen. Ang lalaking walang katulad. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.